Walang sino mang gustong mag-alaga sa mayamang milyonaryong may sakit hanggang sa isang yaya at ang kanyang 2 anak ay dumating sa kanyang pintuan. 38 taong gulang si Marcelo Reyes nang mahati ang kanyang mundo sa bago at pagkatapos. Bago ang aksidente, siya ay isang lalaking halos hindi pa nakaranas ng pagkatalo. Bilang may-ari ng isa sa pinakamalalaking kumpanya ng konstruksyon sa Monterrey, sanay siyang magsara ng mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon sa isang tawag lamang sa telepono. Palagi siyang maayos, manamit, may kumpiyansang ngiti na nagbibigay ng tiwala kahit sa mga hindi niya kakilala. Nakatira siya sa isang malawak na bahay sa San Pedro na may malalaking bintanang pumapasok ang mainit na sikat ng araw tuwing hapon at isang harding napakaingat na dinisenyo na tila hinango mula sa pahina ng isang marangyang magasin. Umiikot ang kanyang buhay sa mga kaibigan, kasosyo sa negosyo, magagarang handaan, madalas na biyahe sa eroplano at isang iskediul na puno hanggang sa huling minuto. Walang makapaghuhula na ang lahat ay hihinto sa loob lamang ng isang gabi. Nangyari ito isang Biyernes matapos ang hapunan kasama ang mga mamumuhunan. Kahit nakainom siya ng ilang baso, iginiit ni Marcelo na siya mismo ang magmamaneho ng kanyang SUV. Hindi siya lasing. Uulitin niya iyon ng maraming beses kalaunan, ngunit sobra ang kanyang tiwala sa sarili. Malakas ang ulan at madulas ang kalsada. Habang nagmamaneho, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang nakababatang kapatid na si Mariana na nais pag-usapan ng isang usaping pampamilya. Walang pag-aatubili, sinagot niya ito. Sa loob lamang ng ilang segundo, lumitaw sa kanyang harapan ang malalakas na ilaw ng isang trailer truck. Sinubukan niyang umiwas, ngunit hindi kumapit ang mga gulong sa kalsada. Ang banggaan ay marahas at biglaan. Ang tunog ng nagdurugtungang bakal ay nanatili sa alaala ng mga unang dumating sa lugar. Nang magising si Marcelo sa ospital, puno ng kalituhan ang kanyang isipan. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti. Sinubukan niyang igalaw ang mga ito, ngunit walang nangyari. Ang mabibigat na ekspresyon sa mukha ng mga doktor ang nagsabi ng katotohanan bago pa man sila magsalita. Mabigat at tila pangwakas ang kanilang mga salita. Pinsala sa spinal cord, permanenteng kapansanan, halos wala ng pag-asang makalakad muli. Hindi siya umiyak nang marinig ang diagnosis. Sa halip, tumitig siya sa puting kisame sa itaas niya. Naghihintay na may magsabing nagkamali lamang sila. Walang nagsabi. Nang sa wakas ay makauwi siya, hindi na siya ang parehong taong umalis noong gabing iyon. Ang wheelchair ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay. Sa una, sinubukan niyang pamahalaan ang kumpanya mula sa kanyang home office, ngunit nagbago ang kanyang ugali. Naging mainitin ang ulo at madaling magalit. Maliit na bagay lamang ay sapat na upang siya'y sumigaw. Kapag hindi sapat ang init ng kanyang kape, nagagalit siya. Kapag nahuli ng 5 minuto ang driver, agad niya itong pinapaalis. Ang mga nurse na kinukuha ng kanyang pamilya ay bihirang tumagal ng higit sa ilang araw. May mga umaalis na umiiyak. May iba namang hindi na bumabalik matapos ang unang araw. Itinataboy ni Marcelo ang tulong, nagsasabi ng masasakit na salita at ikinukulong ang sarili sa kanyang opisina ng ilang oras. Ang mga kaibigang dati madalas bumisita ay unti-unting nabawasan. Ang lingguhang pagbisita ay naging buwanan at kalaunan ay tuluyan ng nawala. Naglaho ang masiglang pagtitipon, nanatiling maganda ang hardin, ngunit wala nang lumalabas upang ito'y pagmasdan. Sinubukan ni Mariana na manatiling malapit sa kanyang kapatid, ngunit tahimik siyang sinisisi ni Marcelo sa tawag na dumating ilang sandali bago ang aksidente. Hindi niya ito tahasang inakusahan, ngunit sapat na ang lamig sa kanyang mga mata upang iparamdam iyon. Nagsimulang maapektuhan ang kumpanya dahil sa kanyang pagkawala.
Bagaman siya pa rin ang may-ari, ipinasa niya ang maraming responsibilidad sa kanyang bayaw na si Ricardo, na tumulong sa kanya sa panahon ng kanyang paggaling. Tinanggap ito ni Marcelo dahil wala na siyang lakas upang makipagtalo. Araw-araw ay pareho lamang, gigising, tititig sa kisame, makikinig sa malalayong ingay ng lungsod at mararamdaman ng galit na hindi niya alam kung paano pakakawalan. Kinamumuhian niya ang pag-asa sa iba para sa mga simpleng gawain, ang pagbibihis, paglipat mula sa isang silid patungo sa iba kahit ang pagbaba sa hardin. Hindi niya kayang tingnan ang sariling refleksyon na nakaupo at hindi makagalaw. Ang physical therapy ay naging isa pang pahirap. Hinihikayat siya ng mga doktor na magsikap, ngunit tinutugunan niya ito ng pangungutya at maagang pag-alis. Unti-unti, tumigil na siya sa pagsubok. Kinumbinsi niya ang sarili na iyon na ang kanyang kapalaran at wala nang makapagbabago pa rito. Ang media na dati humihingi ng kanyang opinyon tungkol sa negosyo ay naglabas ngayon ng maiikling artikulo tungkol sa negosyanteng naparalisa. May ilan na tinawag itong trahedya, may iba namang nagparinig na bunga ito ng kanyang sariling desisyon. Binaliwala ni Marcelo ang bawat balita, inalis pa niya ang mga salamin sa kanyang home gym dahil hindi niya maatim makita ang sarili na hindi makagalaw sa lugar kung saan siya dating nag-eehersisyo tuwing umaga. Pinakamahirap ang gabi, mabigat ang katahimikan, at malinaw na bumabalik ang alaala ng banggaan, ang mga ilaw ng truck, ang impact, ang amoy ng gasolina. Madalas siyang magising na basang-basa ng pawis at malakas ang tibok ng puso, ngunit pagsapit ng umaga ay muli niyang isusuot ang maskara ng isang malakas na lalaking walang kailangan kahit sino. Habang lumilipas ang mga buwan, ang kanyang galit ang naging pinakamalaking hadlang. Maingat ang mga empleyado sa paglapit, hindi tiyak kung aling bersyon ni Marcelo ang kanilang makakaharap. Maaari siyang manahimik ng ilang oras at biglang sumabog dahil sa walang kwentang bagay. Ang malaking bahay ay nagsimulang magmukhang hungkag. Tila ang mga pader nito ay may dalang mga alingaungaw ng dating siya. 2 taon matapos ang aksidente, bihira na siyang lumabas ng kanyang ari-arian. Tinatanggihan ang mga imbitasyon, hindi sinasagot ang mga tawag, at naghalo-halo ang mga araw sa isang mapurol na rutina. Sa kabila ng kanyang kayamanan, wala siyang makitang tunay na layunin. Ang kanyang pagmamataas na lamang ang tila nagpapatatag sa kanya. Tumanggi siyang magmukhang mahina o tanggapin ang awa ng iba. Mas madali pang tawaging mahirap pakisamahan kaysa amining siya'y wasak. Gayunpaman, sa mga sandaling siya'y nag-iisa, mas mabigat pa sa wheelchair ang lungkot na kanyang nadarama. Minsan ay pinapanood niya ang mga batang naglalaro sa labas ng kanilang bahay, malayang tumatakbo ng walang alalahanin at nakararamdam ng isang kawalan na hindi niya maipaliwanag. Sa halip na harapin ito, isinasara niya ang kurtina at hinihiling na iwan siyang mag-isa. Yun ang buhay ni Marcelo Reyes, nakakulong sa sarili niyang mansyon, napapalibutan ng kayamanang hindi naman nagagalaw at nilalamon ng sama ng loob. Hindi niya namamalayang sa lalong madaling panahon, isang katok sa kanyang pintuan ang magbabago sa lahat ng akala niyang tuluyan nang nawala. Isang umaga mas tahimik pa kaysa karaniwan ng bahay. 3 araw pa lamang ang lumipas mula nang umalis ang huling nurse na umiiyak matapos niyang pagalitan dahil inayos nito ang isang painting. Nawalan na ng pag-asa si Mariana. Nakipag-ugnayan siya sa maraming ahensya, ngunit kapag naririnig ang pangalang Marcelo Reyes at ang address sa San Pedro, marami ang agad tumatanggi.
Kumalat na sa buong lungsod ang kanyang reputasyon bilang imposibleng amo. Sa kabilang panig ng Monterrey, sa isang mas payak na komunidad, tinatapos ni Lucia Fernandez ayusin ang buhok ng kanyang anak na si Sofia sa harap ng maliit na salamin na may basag ang gilid. 30 taong gulang siya, nakapusod ng simple ang buhok at may maiitim na bilog sa ilalim ng mga mata na hindi kayang burahin ng tulog. Ang kanyang anak na si Carlos ay nakaupo sa mesa, naghihintay ng almusal. Paulit-ulit na tinitingnan ni Lucia ang kanyang telepono. Nag-apply siya bilang caregiver nang walang gaanong inaasahan. Nagtatrabaho siya bilang part-time na yaya at paminsan-minsan ay naglilinis ng bahay, ngunit halos hindi sapat ang kita para sa mga gastusin. Mula nang mamatay ang kanyang asawang si Raul sa isang aksidente sa sasakyan 2 taon na ang nakalipas, naging tuloy-tuloy ang kanyang pakikibaka, mga bayaring medikal, renta, matrikula. Noong umagang yon, nakatanggap siya ng tawag na hindi niya inaasahan. Binalaan siya ng ahensya na magiging mahirap ang trabaho. Ipinaliwanag na masungit ang pasyente at karamihan sa mga caregiver ay umaalis sa loob lamang ng ilang araw. Gayunpaman, ang sahod ay mas mataas kaysa sa karaniwang kinikita ni Lucia sa loob ng isang buong buwan. Tiningnan niya ang kanyang mga anak at naunawaan niyang hindi niya maaaring tanggihan ang pagkakataon. Nangakong magiging maayos ang lahat, iniwan niya ang mga ito sa kapitbahay na si Doña Carmela at sumakay ng bus patungo sa ibinigay na address. Nang bumaba siya sa harap ng napakalaking tirahan ni Marcelo, nang hina ang kanyang mga tuhod. Ang matayog na gate, ang perpektong hardin at ang modernong disenyo ng bahay ay agad nakakuha ng pansin. Inayos niya ang kanyang simpleng blusa at pinindot ang doorbell. Binuksan ng isang gwardya ang gate at tahimik siyang pinapasok. Kumikinang ng husto ang makintab na sahig, kaya nag-alala siyang baka mag-iwan ng marka ang kanyang lumang sapatos. Sinalubong siya ni Mariana sa sala at maikling ipinaliwanag ang sitwasyon nang hindi itinatago ang katotohanan. Hindi madaling pakisamahan ang kapatid ko, pag-amin niya, ngunit tunay na kailangan niya ng tulong. Kung pipiliin mong manatili, lubos akong magpapasalamat. Huminga ng malalim si Lucia at tumango, handang harapin ang anumang naghihintay sa likod ng pintuang iyon. Wala nang paraan para umatras ngayon. Nang pumasok si Lucia sa opisina kung saan ginugugol ni Marcelo ang karamihan ng kanyang oras, nakita niya ang likod nito na nakaharap sa kanya. Nakatapat ang wheelchair sa malawak na bintana, mahigpit na nakakrus ang mga braso habang nakatanaw siya sa labas. Mahinang binanggit ni Mariana ang pangalan ni Lucia at saka agad nagpaalam na para bang ayaw niyang manatili at masaksihan ang maaaring mangyari. Dahan-dahang iniikot ni Marcelo ang kanyang upuan at sinuri si Lucia mula ulo hanggang paa. Hindi niya ito binati o inalok na umupo. Sa halip, malamig niyang tinanong kung ilang araw kaya ang itatagal niya bago sumuko tulad ng iba. Masakit ang tanong, ngunit itinuwid ni Lucia ang kanyang ulo. Mahinahon niyang sinagot na hindi siya naroon upang tumakas. Naroon siya upang gawin ang kanyang trabaho. Nagpakawala siya ng maikling tawang walang saya at sinabing iyan din ang sinasabi ng bawat caregiver sa unang araw. Sa malamig na tono, idinagdag niyang hindi niya kailangan ang awa o mga talumpating nagbibigay inspirasyon. Kung mananatili man siya, iyon ay para sumunod sa mga tagubilin, wala nang higit pa roon. Sumang-ayon si Lucia nang walang pagtutol at lumapit, nagtatanong tungkol sa kanyang pang-araw-araw na schedule. Kumunot ang noo ni Marcelo, halatang nagulat na hindi siya kinakausap ng may awa. Sinabi niyang sa oras na iyon ay karaniwan niyang sinusuri ang mga ulat ng kumpanya at hindi niya kailangan ng tulong. Sandaling nanatiling nakatayo si Lucia, hindi tiyak kung aalis o mananatili sa silid.
Sa huli, pinili niyang ayusin ang mesa na puno ng nagkalat na dokumento. Maingat siyang pinagmamasdan ni Marcelo, halos umasang magkakamali siya upang masita niya ito. Nang igalaw niya ang isang folder, agad siyang tinaasan ng boses ni Marcelo at binalaan na huwag hahawak ng anuman nang walang pahintulot. Agad na tumigil si Lucia at tinanong kung paano niya gustong ayusin ang mga papeles. Bahagyang nabalisa si Marcelo sa kanyang reaksyon. Hindi siya sanay na may tumutugon ng walang takot, ngunit wala ring paghihimagsik. Ang unang tunay na komprontasyon ay dumating sa tanghalian. Dinala ni Lucia ang pagkaing inihanda ng kusinero. Matapos tikman ng kaunti, sinabi ni Marcelo na malamig ito. Hinawakan ni Lucia ang plato at napansing mainit pa. Nang hindi nakikipagtalo, ibinalik niya ito sa kusina at bumalik makalipas ang ilang sandali. Pinagmasdan ni Marcelo ang kanyang mukha, naghihintay ng pagkainis. Tahimik lamang niyang tinanong kung may kailangan pa siya. Mabigat ang hangin sa pagitan nila na para bang isang pangungusap lang ay maaaring magpasiklab ng pagtatalo. Nang hapong iyon, tinulungan niya si Marcelo na lumipat sa terasa. Medyo alanganin ang paglipat sa una, ngunit matatag ang kanyang suporta. Nang maramdaman ni Marcelo na nawawalan siya ng balanse, sinigawan niya itong bitawan siya. Hindi siya bumitaw hanggat hindi siya nakatitiyak na ligtas na ito. Tiningnan siya ni Marcelo ng may galit at may kung anong hindi pamilyar. Isang bahid ng pagkagulat, wala pang sumuporta sa kanya ng ganun nang hindi nanginginig o nag-aatubili. Kinagabihan nang bumalik si Mariana at tanungin ang opinyon ng kanyang kapatid tungkol sa bagong caregiver, sinabi ni Marcelo na wala itong kaibahan sa iba at huwag umasa ng malaki. Ngunit nang magpaalam si Lucia at sabihing babalik siya 8:00 kinabukasan, hindi niya ito pinigilang bumalik. Napansin ni Mariana ang maliit ngunit mahalagang detalyeng iyon. Habang naglalakad si Lucia papunta sa hintuan ng bus, dama niya ang matinding pagod. Mahirap ang araw, mas matindi ang pagiging magaspang ni Marcelo kaysa sa inaasahan niya, ngunit sa terasa ay may iba pa siyang nakita sa mga mata nito. Nakita niya ang takot, ang pagkabigo, isang lalaking nakakulong sa katawang hindi na sumusunod sa kanya. Naalala niya ang kanyang mga anak at ang sweldong lubhang kailangan niya. Naalala niya si Raul at kung gaano kabilis magbago ang buhay. Nangako siya sa sarili na magtitiis siya. Hindi siya aalis sa unang sigaw pa lamang. Sa loob ng mansyon, nanatiling nakatitig si Marcelo sa pintuang dinaanan niya palabas. Hindi niya maunawaan kung bakit iba ang naging reaksyon nito. Hindi siya tiningnan ng may awa, hindi siya pinangaralan, hindi siya tumakbo ng taasan niya ng boses. Kinumbinsi niya ang sarili na wala itong ibig sabihin na sa loob ng ilang araw ay mawawala rin ito tulad ng iba. Gayunman, nang gabing iyon, habang muling pinuno ng katahimikan ng bawat sulok ng bahay, inamin niya kahit sa sarili lamang na marahil may isang taong pumasok sa kanyang buhay nang hindi natatakot na makita siya kung ano talaga siya. At mas gumulo siya sa isiping yon kaysa sa nais niyang aminin. Ang mga unang araw ni Lucia sa bahay ni Marcelo ay tila paglalakad sa marupok na salamin. Tuwing umaga, dumarating siya ng eksakto sa oras. Maayos ang pagkakatali ng buhok. May dalang maliit na kuwaderno kung saan itinatala ang mga schedule, gamot at mahahalagang detalye upang maiwasan ang pagkakamali. Gising na si Marcelo kapag pumapasok siya sa opisina. Minsan ay inaasta niyang hindi siya nakikita. Minsan naman ay tititig ito sa kanya na para bang naghahanap ng dahilan upang siya'y paalisin. Maaga pa lamang ay naroon na ang tensyon kapag binubuksan niya ang mga kurtina upang papasukin ang sikat ng araw. Nagrereklamo si Marcelo na nasasaktan ang kanyang mga mata. Kapag naman hindi niya ito binuksan, tinatanong niya kung bakit madilim at nakakasakal ang bahay.
Wala kailanman ang tila tama. Isang umaga, habang inaayos niya ang mga cushion ng wheelchair upang maiwasan ang pananakit ng likod, mariing sinabi ni Marcelo na hindi niya kailangang tratuhin na parang walang magawa. Huminto si Lucia, tiningnan siya sa mata at sinabing hindi niya ito nakikitang walang magawa. Ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Tumawa siya ng tuyo at inulit ang madalas niyang sinasabi. Lahat ay ganyan magsalita, lahat ay nangangakong mananatili, lahat ay umaalis din sa huli. Tumanggi si Lucia na magpakita ng emosyon. Sa halip na magpaliwanag, hinayaan niyang magsalita ang kanyang mga gawa. Inihahanda niya ang kape nito ng eksakto sa gusto nito, matapang at walang asukal. Kabisado niya kung saan nakalagay ang bawat dokumento at naunawaan niyang ang tila magulo ay siya palang sariling ayos nito. Napansin din niyang madalas itong nakatitig sa hardin ng tahimik. Isang araw, mahinahon niyang tinanong kung nais nitong magpalipas ng oras sa labas. Sumagot ito na hindi siya isang bagay na ipapakita sa iba. Hindi nakipagtalo si Lucia. Sinabi lamang niyang minsan ay nakatutulong ang sariwang hangin sa sakit ng ulo. Nang hapong iyon nang hindi siya tinitingnan, pumayag si Marcelo. Hindi komportable ang pagtawid sa pintuan. Kinamumuhian niya ang pagdepende sa iba para sa ganoong kasimpleng galaw. Nang sumabit ang isang gulong sa frame, hinampas niya ang armrest sa inis. Nanatiling kalmado si Lucia at maingat itong inayos. Pagdating sa hardin, humaba ang katahimikan sa pagitan nila. Umaawit ang mga ibon at maririnig ang malayong ingay ng trapiko sa labas ng bakuran. Umupo si Lucia sa kalapit na bangko, iginagalang ang kanyang espasyo. Sa gilid ng kanyang paningin, pinagmamasdan siya ni Marcelo. Hindi niya pinupuno ang katahimikan ng walang saysay na salita. Hindi niya ito pinilit magbahagi ng personal na damdamin. Ibang-iba iyon. Ang mga naunang nurse ay sinubukang pag-usapan ang kanyang emosyon, pinipilit siyang magsalita. Agad niya silang pinatigil. Kay Lucia, iba ang daloy. Naroon lang siya. Gayunpaman, hindi nawala ang alitan. Isang hapon, habang sinusuri ni Marcelo ang mga dokumentong pangnegosyo na inihatid ng courier, napansin ni Lucia ang pag-igting nito sa ilang numero. Nang hindi gaanong nag-iisip, tinanong niya kung nais nitong may tawagan siya. Agad itong nagalit, sinabing huwag siyang makialam sa mga bagay na hindi niya nauunawaan at pinaalalahanan siyang hindi bahagi ng kanyang tungkulin ang mga desisyong pangnegosyo. Mas lumakas ang kanyang boses kaysa sa nais niya. Napaatras si Lucia nagulat, ngunit hindi siya umiyak o nakipagtalo. Mahinahon niyang sinabing nais lamang niyang tumulong. Tumalikod si Marcelo at ipinakita ang kanyang likod sa kanya. Halos doon na natapos ang lahat. Nang araw ding yon, tumawag si Mariana upang kumustahin ang kalagayan. Sinabi ni Marcelo na walang nagbago. Nang tanungin siya tungkol kay Lucia, sumagot siyang panahon ang magsasabi kung gaano ito katagal mananatili. Nang gabing yon, seryosong pinag-isipan ni Lucia na huwag nang bumalik. Sa bahay, habang tinutulungan niya si Carlos sa takdang aralin at pinakikinggan si Sofia na magkwento tungkol sa kanyang araw sa paaralan, umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang sigaw ni Marcelo. Naisip niyang maghanap ng trabahong hindi ganoon kabigat. Pagkatapos ay binuksan niya ang sobre na naglalaman ng kanyang sahod para sa unang linggo at napagtantong wala siyang karangyaang basta na lamang sumuko. Kinabukasan ng umaga, bumalik si Lucia. Hindi inaasahan ni Marcelo na makikita niya itong muling papasok sa opisina na parang walang nangyaring tensyon noong nakaraang araw. Nanatili siyang tahimik, ngunit sa isang iglap ay nagbago ang kanyang mukha. Banayad lamang pero kapansin-pansin. Noong araw na iyon, isang maliit na insidente ang nagbigay ng unang totoong senyales ng pag-usad. Sinubukan ni Marcelo na abutin ang isang libro sa mababang istante. Hindi siya makalapit ng sapat dahil sa wheelchair, kaya yumuko siya ng sobra
at nagsimulang mawalan ng balanse. Agad na kumilos si Lucia, sinalo siya bago pa siya tuluyang matumba. Sa ilang segundo, magkaharap sila. Mabigat ang paghinga ni Marcelo, mas dahil sa inis kaysa sa pagod. Hinintay niyang magsabi si Lucia ng karaniwang linya, "Mag-ingat ka" o "Dapat humingi ka ng tulong." Wala siyang sinabi. Sa halip, kalmado niyang inayos ang posisyon ng upuan at iniabot ang libro ng walang kahit anong puna. Iba ang katahimikan sa pagitan nila ngayon. Hindi ito nakailang. May dala itong tahimik na pag-unawa na para bang alam ni Lucia na hindi niya kailangang ipaalala kay Marcelo ang mga bagay na hindi na niya magagawa. Habang lumilipas ang mga araw, may mga maiikling pag-uusap na umusbong na buo ng rutina kaysa ng intensyon. Tinanong ni Marcelo kung bakit may edad niyang pipili ng ganitong kabigat na trabaho. Payak ang sagot ni Lucia. May 2 siyang anak at maraming gastusin, hindi na siya nagdagdag pa. Nais sana ni Marcelo na magtanong tungkol sa ama ng mga bata, pero nanatiling hindi nasabi ang tanong. Isang hapon, habang hinihintay ang physical therapist na madalas umuuwi ng maaga dahil kinansela ni Marcelo ang mga session, nabanggit ni Lucia na dati siyang naging yaya sa isang bahay na hindi siya pinapahinga ng mga bata. Kahit paano, nakakatakbo sila, mahina at tahimik na sabi ni Marcelo. Sa unang pagkakataon, mas nangingibabaw ang lungkot kaysa galit sa kanyang boses. Hindi nag-alok si Lucia ng hungkag na pangaliw, na natili lang siyang katabi niya. Pagdating ng therapist, agad sinabi ni Marcelo na wala siya sa mood. Maingat na sumingit si Lucia, nagmungkahi na subukan lang nila ng 10 minuto. Kung gusto pa rin niyang tumigil pagkatapos, titigil sila. Nag-atubili siya sa kapumayag. Mabigat at nakakapagod ang 10 minutong iyon. Bawat galaw ay parang binibigyang diin ang kanyang mga limitasyon. Gayunman, nang matapos ang session, hindi niya pinalayas ang therapist ng mas maaga. Maliit na pagbabago, halos hindi mapansin, pero mahalaga. Noong gabing yon, habang naghahanda ng umalis si Lucia, tinawag siya ni Marcelo bago pa siya makalapit sa pinto. Tinanong niya kung anong oras siya babalik kinabukasan. 8:00 tulad ng lagi, sagot niya. Hindi siya tiningnan ni Marcelo sa mata pero nagpasalamat siya. Hindi iyon paghingi ng tawad. Hindi iyon pangako na magiging mas mabait siya. Pero hindi rin iyon pagtanggi. Nanatiling komplikado ang buhay sa bahay. May mga araw pa ring tumataas ang boses ni Marcelo at may mga umagang dumarating si Lucia na may bigat sa dibdib, hindi sigurado kung aling bersyon niya ang haharapin. Pero sa ilalim ng tensyon, may unti-unting nagbabago. Hindi ito pagkakaibigan, hindi ito tiwala, isang maliit na puwang lang kung saan hindi na napupuno ng galit ang bawat sulok. Hindi nila ito pinag-usapan, ngunit pareho nilang nararamdaman na dahan-dahang lumalawak ang puwang na iyon. Ang unang beses na nakilala ni Lucia si Valentina, magulo ang pakiramdam sa loob ng bahay. Ginugol ni Marcelo ang umaga sa pagrepaso ng mga naantalang kontrata at iritable na siya. Habang inaayos ni Lucia ang mga papeles, narinig niya ang matinis na tunog ng matataas na takong na tumatama sa marmol na sahig. Kumpiyansa ang mga hakbang, halos parang pag-aangkin sa lugar. Pumasok si Valentina sa opisina nang hindi kumakatok. Matangkad siya at elegante ang pananamit. Perpekto ang pagkakaayos ng tuwid niyang buhok. May ngiti siyang makintab pero walang init. Dumaan ang kanyang mga mata kay Lucia na parang tahimik na paghuhusga bago biglang naging masyadong mainit at eksaherado nang kausapin niya si Marcelo. Tinanong niya kung kumusta ito, kung may kailangan, at kung nabasa na nito ang pinakahuling financial reports. Maiikli ang sagot ni Marcelo. Napansin ni Lucia kung paano tumigas ang postura ni Marcelo sa presensya ni Valentina. Si Valentina ang asawa ni Ricardo,
si Ricardo, ang bayaw na sumalo sa maraming responsibilidad sa kumpanya matapos ang aksidente. Bagaman walang malinaw na opisyal na posisyon si Valentina, madalas siyang dumadalo sa mga meeting at tinatawag ang sarili na tumutulong. Palagi ang presensya niya sa home office. Noong araw na iyon, may dala siyang makapal na folder at lumapit sa mesa nang hindi nagtatanong. Ipinaliwanag niyang may mga dokumentong kailangang pirmahan agad. Kinuha ni Marcelo ang panulat pero tumigil nang suriin ng ilang numero. Kumunot ang noo niya. Tinanong niya kung bakit biglang tumaas ang ilang gastos. Mabilis sumagot si Valentina gamit ang mga teknikal na paliwanag na parang pinaghandaan na. Habang inaayos ang mga papel sa tabi, naramdaman ni Lucia ang pag-aalangan ni Marcelo. Hindi siya kumbinsido. Nang humiling si Marcelo ng mas maraming oras para ma-review ang lahat ng maayos, bahagyang tumigas ang ngiti ni Valentina. Iginiit niyang wala ng oras, sinasabing pinipressure na raw sila ng mga partner. Ibinaba ni Marcelo ang panulat sa mesa at sinabing pipirma siya mamaya. Bumigat ang katahimikan pagkatapos. Humarap si Valentina kay Lucia at tinanong kung sino siya. Sumagot si Marcelo na siya ang bagong caregiver niya. Tinaas ni Valentina ang kilay at nagkomento na sana raw mas tumagal ito kaysa sa iba. Naramdaman ni Lucia ang insulto pero nanatiling matatag. Sinabi niyang naroon siya para magtrabaho lamang. Bumalik ang ngiti ni Valentina, malamig at kontrolado. Nagbitiw siya ng linyang tila paalala na wala raw kailanman ang simple sa loob ng bahay na iyon. Pagkatapos, yumuko siya palapit kay Marcelo at mahina siyang pinaalalahanan na ang pamilya lang daw ang tanging mapagkakatiwalaan. Ang mga empleyado ay dumarating at umaalis, pero ang dugo ay nananatili. Hindi narinig ni Lucia ang bawat salita, pero naunawaan niya ang layunin. Nang umalis si Valentina, iniwan nito ang matapang na pabango at isang naiwanang pakiramdam na siya ang may kapangyarihan. Matagal na nanatiling tahimik si Marcelo kahit sarado na ang pinto. Maingat na nagtanong si Lucia kung nais niyang ayusin ang mga dokumento. Hindi, sagot ni Marcelo, hayaan mo na. Kalaunan, habang tinutulungan niya si Marcelo papunta sa dining room, nabanggit nito na si Valentina ang nagbabantay sa maraming bagay mula nang mangyari ang aksidente. Kung wala raw si Ricardo at si Valentina, baka bumagsak ang kumpanya. Pero ang tono niya ay hindi tunog pasasalamat, tunog pagod. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang pagbisita ni Valentina. Pumapasok siya nang walang abiso, nagre-review ng files at tumatawag mula sa opisina na parang kanya itong lugar. Minsan, hindi niya pinapansin si Lucia. Minsan naman, inuutusan niya ito ng maliliit na gawain na wala sa caregiving. Tulad ng pagdala ng kape sa mga meeting na hindi naman dapat niyang pinapasukan. Tahimik na sumusunod si Lucia pero nagsimula siyang makapansin ng mga hindi tama. Minsan, nakita niyang isinuksok ni Valentina ang ilang dokumento sa bag nito nang hilingin ni Marcelo na makita ang mga iyon. Sa isa pang pagkakataon, narinig niya ang mainit na pagtatalo ni Valentina at Ricardo tungkol sa deadlines, transfers at kung gaano kahalagang ilihim ang ilang transaksyon kay Marcelo. Hindi man niya lubusang naiintindihan ang detalye, may mali. Isang hapon, may tumawag kay Marcelo na matagal ng business partner at nagtanong kung bakit hindi sinasagot ang mahahalagang email. Iginiit ni Marcelo na available naman siya. Pagkatapos ng tawag, chinek niya ang inbox at nadiskubring may ilang mensaheng nawawala. Tinawagan niya si Ricardo na nagsabing na-filter niya iyon para raw mabawasan ang stress ni Marcelo. Hindi mukhang kumbinsido si Marcelo. Nanatiling tahimik si Lucia, ngunit unti-unting nabubuo sa isip niya ang pattern.
Hindi lang tumutulong si Valentina, gusto niya ng kontrol. Lalong tumindi ang tensyon nang simulan ni Valentina questionin ang rehabilitasyon ni Marcelo. Sa isang session kasama ang physical therapist, sinabi nitong baka sayang lang ang pera sa pagpapatuloy ng paggamot. Mas mabuti raw na tanggapin ang realidad at ituon na lang ang lahat sa kumpanya. Humigpit ang mga kamay ni Marcelo. Nakita ni Lucia kung gaano kalalim tumama ang mga salitang iyon. Nang gabing yon, matapos umalis si Valentina, nanatiling tahimik si Marcelo ng ilang oras. Sa huli, ibinulong niyang baka tama sila, baka wala ring saysay ang therapy. Tiningnan siya ni Lucia at mahina niyang tinanong kung iyon ba talaga ang sariling konklusyon niya. Hindi siya sumagot, pero nanatili ang tanong. Sa mga sumunod na araw, napunta kay Lucia ang hinala ni Valentina. Sinabi niya kay Mariana na hindi niya pinagkakatiwalaan ang caregiver, na para bang walang nakakaalam sa tunay na pinagmulan nito. Iminungkahi pa niyang baka sinasamantala ni Lucia ang kahinaan ni Marcelo. Ipinagtanggol siya ni Mariana pero naitanim na ang buto ng pagdududa. Isang umaga, habang inaayos ni Lucia ang mga digital files sa computer ni Marcelo sa utos nito, may nakita siyang folder na may mga bagong financial statement. Napansin niya ang paulit-ulit na mga transfer papunta sa isang hindi pamilyar na account. Malalaki ang halaga. Hindi siya eksperto sa finance pero sapat ang alam niya sa numero para maramdaman ang hindi balanse. Biglang pumasok si Valentina nang hindi kumakatok. Nagbago ang mukha nito nang makita ang screen. Bigla niyang isinara ang laptop at sinabi kay Lucia na may mga bagay na hindi niya dapat pakialaman. Si Marcelo na nakapwesto sa kabilang panig ng silid, tahimik na pinanood ang lahat. Sa unang pagkakataon, hindi niya agad kinampihan si Valentina. Tinanong lang niya kung ano ang nangyayari. Inakusahan ni Valentina si Lucia na nanghihimasok sa pribadong impormasyon. Ipinaliwanag ni Lucia na inaayos lang niya ang files ayon sa utos. Naging mabigat ang paligid. Nagpasya si Marcelo na huwag munang galawin ang computer sa natitirang bahagi ng araw. Umalis si Valentina na halatang iritado. Nang sila na lang, iba ang tingin ni Marcelo kay Lucia. Mas kaunti ang hinala, mas maraming pag-usisa. Tinanong niya kung ano mismo ang nakita niya. Sandaling nag-atubili si Lucia pero pinili ang katapatan. Inilarawan niya ang mga transfer at ang hindi karaniwang laki ng mga halaga. Natahimik si Marcelo. Sa unang pagkakataon, ang pagdududang karaniwan niyang ibinabato sa iba ay hindi nakatuon kay Lucia. Nakatutok ito sa ibang direksyon. Habang lumulubog ang araw sa hardin, nagsimula ang mas malalim na pagbabago, hindi lamang sa pagitan nila, kundi sa pag-unawa ni Marcelo tungkol sa pamilyang nagsasabing pinoprotektahan siya. Matapos matuklasan ng mga kahina-hinalang transaksyon, hindi na mapigilan ni Lucia ang pag-iisip tungkol dito. Hindi siya sinanay sa finance, ngunit ilang taon niyang iniunat ang bawat piso sa kanilang bahay. Alam niya kapag hindi naluhikal ang mga numero, halos hindi siya nakatulog noong gabing iyon. Tinatanong niya ang sarili kung lumabis ba siya, kung napasok ba niya ang mga bagay na hindi niya saklaw. Ngunit naalala rin niya ang itsura ni Marcelo nang sabihin niya ito. Hindi galit, kundi pag-aalinlangan at bago iyon. Kinabukasan, mas mabigat ang pakiramdam sa bahay. Naupo si Marcelo sa opisina, seryosong sinusuri ang mga dokumento sa paraang hindi niya nakita sa kanya sa loob ng ilang linggo. Pagpasok pa lang ni Lucia, sinabi niyang isara niya ang pinto. Walang sarkasmo sa boses, walang matalas na tono. Simple lang ang hiling niya, ipaliwanag niyang muli ang napansin niya. Maingat na nagsalita si Lucia. Ipinaliwanag niyang paulit-ulit ang mga transfer, palaging papunta sa isang account, at malabo at sobrang pangkalahatan ang mga paglalarawang nakadikit sa mga iyon. Mga gastusin sa operasyon, konsultasyong panlabas, mga urgent transfer.
ngunit malalaki ang halaga at paulit-ulit na lumilitaw. Humigpit ang noo ni Marcelo. Ipinaliwanag niyang bago ang aksidente, hindi naman ganito kadalas ang ganitong klasing mga account. Pinili ni Lucia na huwag nang magkomento pa. Ayaw niyang magmukhang may tuwirang ibinibintang sa kahit kanino. Binuksan ni Marcelo ang computer at hiniling na ituro niya kung saan mismo niya nakita ang impormasyon. Sa pagkakataong ito, nang buksan ni Lucia ang folder, walang sumingit. Walang biglang galaw na magsasara ng screen. Sinimulan ni Marcelo ang pagtingin sa dokumento, isa-isa. Napakatahimik ng silid, kaya bawat pag-click ng mouse ay parang tumatama at umaalingaw-ngaw. Makalipas ang ilang minuto, dinampot niya ang telepono at tinawagan si Ricardo. Sinabihang pumunta kinahapunan dala ang kumpleto at detalyadong financial reports. Matatag ang boses niya, mas malakas kaysa sa mga nakaraang linggo. Napansin yon ni Lucia agad, may nagising sa loob niya. Bago pa dumating si Ricardo, lumitaw si Valentina. Pumasok siya na may nakasanayang kumpiyansa, ipinahayag na narinig niyang gustong suriin ni Marcelo ang mga account. Pilit siyang mukhang kalmado, pero halata ang tensyon sa ilalim ng mahinahong tono. Iginiit niyang kontrolado ang lahat at walang dahilan upang kwestiyonin ang mga kapamilya. Tiningnan siya ni Marcelo nang hindi umiiwas. Ang pagrepaso sa mga numero, sabi niya, ay hindi pagdududa. Responsibilidad niya iyon bilang may-ari. Nagkuyom ang labi ni Valentina at sumulyap sandali kay Lucia. Malinaw ang mensahe. Sa hindi pagsasalita, itinuturo niya kung saan nagsimula ang hinala. Kinahapunan, dumating si Ricardo, bit-bit ang maraming folder. Mas hindi ito opisina kaysa parang hukuman. Hiniling ni Marcelo na manatili si Lucia sa loob. Hindi nagustuhan ni Valentina ang desisyong iyon, pero nanahimik siya. Sinimulang ipaliwanag ni Ricardo ang mga transaksyon. Tinawag itong pansamantalang investments, advance payments o mga urgent opportunity. Ngunit kulang-kulang ang bawat paliwanag. Direktang tinanong siya ni Marcelo mga tiyak na petsa, detalye ng supplier, mga kasunduang may pirma. Mas madalas mag-atubili si Ricardo kaysa inaasahan. Tahimik na nagmamasid si Lucia habang lalo pang bumibigat ang tensyon. Sa isang punto, humingi si Marcelo ng patunay para sa isang paulit-ulit na buwanang transfer. Naghanap si Ricardo sa mga papeles at inamin niyang wala sa kanya ang mga resibo. Nangakong ipapadala na lang mamaya. Hindi iyon basta tinanggap ni Marcelo. Nagbago ang tingin niya. Hindi na iyon titig ng taong panghihina ang loob. Titig iyon ng taong nagsisimulang magduda ng seryoso. Nang matapos ang pag-uusap, hinarap ni Valentina si Lucia sa pasilyo. Malamig niyang sinabi na alalahanin niya ang posisyon niya sa bahay, na hindi siya naroon para punuin. Nang hinala ang isip ni Marcelo, naramdaman ni Lucia ang tukso na sumagot ng matalim, ngunit pinigilan niya ang sarili. Kalmado niyang sinabi na ang tanging layunin niya ay gawin ng maayos ang trabaho. Lumapit si Valentina at nagbabala. Sa malalaking negosyo, wala raw kailanman ang kasing simple ng itsura nito. Pagkatapos ay naglakad siya palayo. Nanatili sa isip ni Lucia ang babalang iyon. Noon ding hapon, gumawa si Marcelo ng desisyong matagal na niyang iniiwasan. Gusto niyang pumunta sa pangunahing opisina ng kumpanya. Nagulat si Mariana nang marinig iyon. Sinubukan niyang kumbinsihin si Marcelo na magpahinga at huwag magpagod, pero tumanggi siyang magbago ng isip. Tinulungan siya ni Lucia na maghanda, tahimik ang biyahe. Pagdating nila, palihim na tumitig ang mga empleyado. May ilang halatang balisa, ang iba'y nagkunwaring walang kakaiba. Hiniling ni Marcelo na dalhin siya diretso sa boardroom. Ilang oras siyang nagrepaso ng mga financial report at nagtanong sa mga accountant. Hiniling niya ang access sa impormasyong dati ipinagkakatiwala niya kay Ricardo nang walang pag-aalinlangan. Unti-unting lumitaw ang mas maraming irregularidad, mga invoice na sobra ang presyo, mga bayad na ipinadala sa mga kumpanyang bagong likha.
Mga kontratang naaprubahan ng walang tuwirang pahintulot niya. Bawat pagtuklas ay lalong nagpapatibay sa napansin ni Lucia halos nagkataon lang. Dumating si Valentina bandang huli at sinubukang makialam, sinasabing may makatuwirang paliwanag ang bawat bagay. Pero hindi na siya pinakikinggan ni Marcelo na may bulag na kumpiyansa. Nanatili si Lucia sa likuran, alam na hindi niya tungkuling angkinin ang sandali. Gayunman, nauunawaan niyang turning point ang araw na iyon. Pag-uwi nila halatang pagod na pagod si Marcelo, ngunit may bago sa kanyang mga mata, hindi lang galit, kundi determinasyon. Hiniling niya kay Lucia na ayusin kinabukasan ang lahat ng digital files mula pa sa simula ng taon. Gusto niyang i-review ang lahat mismo. Pumayag siya. Alam niyang may mga konsekwensyang susunod. Noong gabing iyon, habang naghahanda ng umalis si Lucia, tinawag siya ni Marcelo sa pangalan. Sa unang pagkakataon, walang lamig sa tono niya. Mahina siyang nagpasalamat. May kumapit na higpit sa lalamunan ni Lucia. Hindi iyon tagumpay. Hindi iyon ginhawa. Simula lamang iyon ng isang bagay na mabigat at mahalaga. Sa loob ng bahay na puno ng tensyon, napagtanto niyang hindi na siya basta caregiver na inaasahang mawawala rin. Siya na ang taong nagbukas ng pinto na mas gustong manatiling nakasara ng iba. At sa likod ng pintong iyon, higit pa sa mga pagkakamali sa accounting ang naghihintay. Mabigat ang mga araw matapos ang pagbisita sa opisina. Kaunti ang tulog ni Marcelo. Gising siya hanggang gabi, sinusuri ang mga ulat, kinukumpara ang data at gumagawa ng mga tawag na dati ipinapasa niya sa iba nang walang pag-aalinlangan. Nakikita ni Lucia kung gaano siya ka-focus, pero kung gaano rin siya ka-strained. Apektado na siya ng pressure, halos hindi siya kumakain at tumatangging magpahinga. Sinubukan ni Mariana na pabagalin siya, ngunit determinado siyang alamin kung ano ang nangyari sa kumpanya habang nakakulong siya sa sariling kapaitan. Mas bihira nang lumitaw si Valentina sa bahay, ngunit kapag dumadating siya, pilit ang ngiti. Nanatiling tense ang paligid isang hapon habang inaayos ni Lucia ang mga dokumento sa opisina, napansin niyang nagbago ang paghinga ni Marcelo. Sa una, banayad lang, parang pagod lang siya. Pagkatapos, nakita niyang pumuti ng kakaiba ang mukha nito. Tinanong niya kung okay lang siya. Iginiit ni Marcelo na bahagyang sakit ng ulo lang iyon. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, ngunit nagsimulang manginig ang kamay niya. Agad lumapit si Lucia. Bumilis at naging hindi pantay ang paghinga niya. Inilapat niya ang kamay sa dibdib na para bang may humihigpit sa loob. Nanlamig si Lucia sa takot pero kumilos siya agad. Tinawagan niya agad ang pangunahing doktor ni Marcelo habang sinisikap niyang manatiling gising at alerto si Marcelo. Paulit-ulit nitong sinasabing ayos lang siya at nag-overreact siya, ngunit bumuo na ng pawis sa noo niya. Maingat na tinulungan ni Lucia si Marcelo na mahiga sa sofa. Bahagya niyang tinaas ang mga paa nito ayon sa basic first aid at nagsalita ng kalmado upang hindi lumala ang panik. Parang walang katapusan ang bawat minuto. Dumating si Mariana matapos marinig ang ingay at napahinto nang makita ang kapatid. Maya-maya dumating ang doktor at sinuri si Marcelo. Hinala niya ay malalang anxiety attack na sinabayan ng matinding pagod, ngunit inirekomenda niyang dalhin ito sa ospital para masiguro na walang seryosong problema sa puso. Dumating ang ambulansya na kumikislap ang ilaw, binasag ang katahimikan ng kapitbahayan. Habang inaakyat si Marcelo, hinanap ng mga mata niya si Lucia. Wala siyang sinabi, pero sa tingin niya wala ng galit. Takot lang. Sa ospital, kinumpirma ng mga pagsusuri na walang cardiac emergency, ngunit mapanganib na mataas ang stress level niya. Malinaw ang sabi ng doktor. Kung ipagpapatuloy niya ito, maaaring lumala ang sitwasyon. Pinayuhan siyang magbagal, magpahinga ng maayos at huwag buhatin ang lahat mag-isa. Nakinig si Marcelo nang hindi pinuputol ang doktor. Hindi siya nakipagtalo
o nagpaliit sa nangyari. Iyon pa lang ay kakaiba na para sa kanya. Nanatili si Lucia sa waiting area habang kinausap ni Mariana ang doktor ng pribado. Habang nakaupo si Lucia roon, napunta ang isip niya sa sarili niyang mga anak at sa araw na nawala si Raul. Naalala niya ang kalituhan, ang mga tanong na walang sagot, at ang biglang kawalan matapos ang isang hindi inaasahang trahedya. Ang makita si Marcelo sa ganitong marupok na kalagayan ay may ginising sa loob niya. Hindi ito awa, pagkilala ito. Sa ilalim ng mahirap na ugali at masasakit na salita, may isang lalaking natatakot din. Nang ilipat si Marcelo sa isang silid para obserbahan, tahimik na pumasok si Lucia. Nakahiga siya roon, mas kalmado na, nakakabit sa mga monitor na marahang tumutunog. Tiningnan niya si Lucia at sa unang pagkakataon, walang sarkasmo sa kanyang mukha. Inamin niyang kinamumuhian niyang maramdaman ang pagiging marupok. Lumapit si Lucia at sinabi niyang sino mang nagdadala ng ganong kabigat na responsibilidad ay mapupuno. Hindi iyon kahinaan, sabi niya. Pagod iyon, pagod sa pagtatangkang hawakan ang lahat mag-isa. Natahimik siya sandali bago amining simula ng aksidente, hindi niya talaga na proseso ang nangyari. Una, ang pisikal na sakit, sunod, galit, tapos ang mga kailangang ayusin sa kumpanya. Tumuloy lang siya ng tuloy, hindi nagbibigay sa sarili ng pahinga. Hindi ito dramatikong talumpati, ngunit totoo. Hindi nagbigay si Lucia ng mahabang payo. Sinabi lang niyang hindi niya kailangang lutasin ang lahat ng sabay-sabay at ang pagtanggap ng tulong ay hindi nangangahulugang wala na siyang kaya. Pumikit si Marcelo sandali na para bang pinag-iisipan ang sinabi niya. Mukhang narinig niya talaga. Magdamag siyang nanatili sa ospital. Kinailangan ng umuwi si Mariana para magpahinga at nag-alok si Lucia na manatili. Hindi iyon bahagi ng trabaho niya, pero ayaw niyang iwan si Marcelo ng mag-isa. Sa madaling araw, biglang nagising si Marcelo mula sa bangungot. Bumilis ang paghinga niya. Walang pag-aatubili, hinawakan ni Lucia ang kamay niya. Marahan siyang nagsalita, pinaalalahanan siyang ligtas siya, nasa ospital siya, at kontrolado ang lahat. Unti-unting kumalma ang paghinga niya, hindi niya agad hinila pabalik ang kamay niya. Simpleng kilos iyon, pero may ibig sabihin. Kinabukasan, pinayagan siya ng doktor na umuwi, may mahigpit na bilin na bawasan ang stress at mas magpahinga. Sa biyahe pa uwi, mas malalim at mas mapagnilay ang katahimikan kaysa tense. Pagdating sa bahay, hiniling ni Marcelo na kansilahin ang lahat ng meeting. Humingi siya ng tulong kay Lucia na ayusin lang ang mga pinakakailangan. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula si Lucia, tinanggap ni Marcelo ang pahinga ng walang pagtutol. Humiga siya sa kanyang kwarto habang inaayos ni Lucia ang mga unan para maging komportable siya. Pagtalikod niya para umalis, tinawag niya ang pangalan niya. Nagpasalamat siya sa pagiging kalmado ni Lucia noong krisis. Inamin niyang kung hindi siya kumilos agad, maaaring mas lumala ang sitwasyon. Ngumiti si Lucia at sinabi na ginawa lang niya ang gagawin ng kahit sino. Bahagyang umiling si Marcelo. Alam niyang hindi lahat ay mananatili. Binago ng pangyayaring iyon ang isang bagay sa pagitan nila. Hindi nito inalis ang problema sa negosyo o ang tensyong dala ni Valentina. Pero may pader na nabasag. Hindi na nakita ni Marcelo si Lucia bilang simpleng empleyado. Nagsimula siyang magtiwala na kapag nagulo ang lahat, hindi siya mawawala. At si Lucia naman, matapos makita si Marcelo na marupok sa kama ng ospital, naunawaan niyang ang galit nito ay matagal ng panangga sa mas malalalim na takot na hindi niya kailanman nasabi. Pagkatapos ng insidente sa ospital, unti-unting nagbago si Marcelo, dahan-dahan, hindi dramatiko, pero kapansin-pansin. Nagkaroon ng bitakang emosyonal na pader na itinayo niya sa loob ng 2 taon.
Mas maayos na siya matulog, sinusunod ang schedule na inirekomenda ng doktor at binawasan ng walang katapusang oras sa harap ng computer. Napansin ni Lucia na hindi na siya sumasabog sa galit sa bawat maliit na aberya. Nanatili siyang demanding, ngunit may mga sandaling mas bukas siya sa usapan. Isang hapon sa ilalim ng kulay abong langit na nagpadama ng kakaibang katahimikan sa bahay, nag-request si Marcelo na maupo sa hardin. Maingat siyang tinulungan ni Lucia at itinulak papunta sa lilim sa ilalim ng malaking puno. Nanatili sila roon ng tahimik, pinakikinggan ang hangin sa mga sanga. Makalipas ang ilang minuto, nagsalita si Marcelo nang hindi siya tinitingnan. Sinabi niyang hindi niya kailanman ikinuwento sa kahit sino ang tunay na nangyari noong gabi ng aksidente. Hindi siya pinutol ni Lucia, naghintay siya. Huminga ng malalim si Marcelo at nagsimulang magsalaysay. Noong gabing yon, paliwanag niya, hindi lang siya nakainom ng kaunti. Nakipagtalo rin siya kay Ricardo ng mas maaga tungkol sa isang malaking investment na ikinabahala niya. Iginiit ni Ricardo na oportunidad yon na hindi nila dapat palampasin. Ipinagpaliban ni Marcelo ang usapan, pero nanatili sa isip niya ang pagtatalo. Nang tumawag si Mariana habang nagmamaneho siya, iritable na siya. Impulsibo niyang sinagot. Nang mapansin niya ang ilaw ng truck, huli na ang lahat. Sinabi niyang naririnig pa rin niya ang banggaan tuwing ipipikit niya ang mga mata. Matatag ang boses niya pero mas malambot. Tahimik na nakinig si Lucia. Inamin niyang ilang buwan niyang sinisi si Mariana sa tawag kahit alam niyang sa kaibuturan, desisyon niyang sagutin ang telepono. Pagkatapos, may idinagdag siya na nagpatanim ng pag-alala kay Lucia. Minsan daw, iniisip niya kung talagang purong aksidente lang iyon o kung may ibang bagay na nakialam. Ayon sa opisyal na ulat, ulan at bilis ang dahilan, pero may mga detalye raw na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ilang araw bago ang banggaan, napansin niyang parang iba ang preno. Noong una, inisip niyang imahinasyon lang. Pagkatapos ng aksidente, wasak ang SUV. Wala nang nagsiyasat pa. Si Ricardo ang nag-asikaso ng mga papeles habang si Marcelo ay sumasa ilalim sa operasyon. Noon, ang nasa isip lang ni Marcelo ay mabuhay at maigalaw muli ang kanyang mga daliri sa paa. Wala siyang tinanong. Ngayon, habang lumilitaw ang mga irregularidad sa kumpanya, bumalik ang mga alaala ng mas malakas. Naramdaman ni Lucia ang lamig sa katawan. Hindi niya masabi kung ang hinala ay nakabatay sa tunay na ebidensya o bunga lang ng stress. Maingat niyang tinanong kung naibahagi na ba niya ang mga pagdududang ito sa kahit kanino. Umiling si Marcelo, sabi niya parang irasyonal iyon pakinggan. Walang gustong makarinig ng mga teorya kapag ang lahat ay mukhang simpleng aksidente lang. At ang amining may pagdududa siya sa sariling pamilya ay masyadong mabigat. Pinagmasdan siya ni Lucia. Sinabi niyang ang pagtatanong ay hindi katumbas ng pagbibintang. Kung may mga bagay na hindi nagtutugma, makatuwirang balikan at suriin yon. Matagal na tiningnan ni Marcelo si Lucia. Pagkatapos, tumawa siya ng bahagya, walang sarkasmo. Sinabi niyang kakaiba raw na sa kanya niya nasasabi ang mga ganitong iniisip, gayong saglit pa lang silang magkakilala. Ngunit siya raw ang tanging taong nakakausap niya nang hindi siya hinuhusgahan na paranoid o mahina. Nanatili ang komentong iyon sa pagitan nila. Hindi ito romantiko pero may bigat. Sa sandaling iyon, pumasok si Mariana sa hardin, hawak ang telepono, halatang nag-aalala. Sinabi niyang nag-schedule si Valentina ng isang urgent meeting sa opisina nang hindi kumukonsulta kay Marcelo. Kumunot agad ang noo ni Marcelo. Ang malalaking desisyon, sabi niya, ay hindi dapat ginagawa ng walang pahintulot niya. Nag-atubili si Mariana sa kainamin na matagal na niyang nararamdaman na sina Ricardo at Valentina ay kumikilos na parang sa kanila na lang ang kumpanya. Maraming mahahalagang usapan ang nangyayari nang hindi siya kasama. Natahimik si Marcelo.
Tumingin siya sa mga puno, pagkatapos sa kapatid, pagkatapos kay Lucia. Mas nagiging malinaw ang larawan. Noong gabing iyon, pagbalik sa opisina, hiniling ni Marcelo kay Lucia na hanapin ang mga insurance document kaugnay ng aksidente sa SUV. Gusto niyang balikan ang lahat mula sa simula. Habang naghahalungkat si Lucia ng mga lumang folder sa isang nakalimutang drawer, nagpatuloy si Marcelo sa pagsasalita, mas bukas kaysa dati. Inamin niyang sa mismong araw ng aksidente, malinaw niyang naaalala na parang tumugon ang brake pedal ng bahagyang nahuli. Baka takot lang daw iyon o imahinasyon, pero hindi na niya kayang ipagsawalang bahala ang pagdududa. Sa wakas, natagpuan ni Lucia ang insurance file at inilagay iyon sa kanyang mga kamay. Masusing pinag-aralan ni Marcelo ang bawat pahina ng file. May mga technical na buod, mga litrato ng wasak na SUV, mga pahayag ng saksi at mga sulat palitan sa insurance. Sa una, parang normal ang lahat. Ngunit may isang mahalagang dokumentong nawawala. Walang detalyadong ulat ng mekanikal na inspeksyon. Dumilim ang mukha ni Marcelo. Malinaw niyang naaalala na nangako ang insurance company ng isang kumpletong teknikal na pagsusuri sa sasakyan. Muling hinalungkat niya ang folder. Mas mabagal ngayon, ngunit wala pa rin ang report. Nabahala siya sa kawalan nito. Hindi yun ebidensya ng sabotaje. Isang puwang lang, pero mahalaga ang mga puwang. Napansin ni Lucia ang pagbabago sa mga mata ni Marcelo. Hindi ito bugso ng galit na walang kontrol. Ito ay focus, pigil na determinasyon. Mahina niyang tinanong kung ano ang balak niyang gawin. Sumagot si Marcelo na una niyang titiyakin kung natapos ba talaga ang naturang report. Kung mayroon, gusto niyang malaman kung bakit hindi ito kasama sa file. Hindi siya nagbintang, mga sagot lang ang hinihingi niya. Bago umalis si Lucia ng gabing iyon, muli siyang pinigilan ni Marcelo. Inamin niyang 2 taon siyang nabuhay na naniniwalang gumuho ang buhay niya dahil sa sarili niyang pagkakamali. Marahil totoo iyon, ngunit ngayon kailangan niya ng katiyakan. Nagpasalamat siya kay Lucia dahil nakinig ito ng walang paghusga. Marahang sumagot si Lucia na minsan ang pinakamahirap ay hindi ang pagtuklas ng katotohanan, kundi ang lakas ng loob na hanapin ito. Tinitigan siya ni Marcelo ng tahimik na para bang mas marami siyang nakikita kaysa isang empleyadong nakatayo sa harap niya. Nang gabing iyon, habang muling bumabalot ang katahimikan sa bahay, ang aksidente ay hindi na lang masakit na alaala na nakabaon sa nakaraan. Naging tanong na ito. At ang mga tanong ay kayang baguhin ang lahat. Mula nang magsimulang balikan ni Marcelo ang mga dokumento ng aksidente, tuluyang nagbago ang pakikitungo ni Valentina kay Lucia. Nawala ang malamig na tingin at mga patutsadang nakatago sa ngiti. Ngayon lantad na ang poot, direkta. Ramdam ni Lucia yon sa tuwing nagkakasalubong sila. Isang umaga, pagdating pa lang niya may kakaiba na. Iwas tumingin ang kusinero. Ang gwardiya sa may entrada ay mas formal at malamig. Pagpasok niya sa opisina, wala si Marcelo. Si Valentina ang nakaupo sa likod ng mesa, nagre-review ng mga papel. Dahan-dahan nitong itinaas ang tingin at inutusan si Lucia na isara ang pinto. Wala nang tamis ang boses nito. Kapangyarihan na lang, sinabi ni Valentina na may mahahalagang dokumentong nawawala sa opisina at si Lucia raw ang tanging bagong tao sa bahay. Bumilis ang tibok ng puso ni Lucia. Tinanong niya kung anong mga dokumento ang nawawala. Sumagot si Valentina na mga kontrata iyon kaugnay ng isang bagong investment, mga file na ipinahingi ni Marcelo kahapon. Ayon sa kanya, wala nang iba pang nakapasok sa study. Malinaw ang pinapahiwatig. Agad itinanggi ni Lucia ang anumang kinalaman. Ipinaliwanag niyang wala siyang hinahawakan na hindi siya inuutusang hawakan. Nagkrus ng mga braso si Valentina at sinabing hindi raw iyon makatwiran. Sa mismong sandaling yon, pumasok si Marcelo.
Agad niyang napansin ang tensyon. Si Valentina ang unang nagsalita, ipinaliwanag na may mga dokumentong nawala at para sa responsibilidad, kailangan nilang tukuyin kung sino ang may access. Habang nagsasalita, tumingin siya kay Lucia. Tinanong ni Marcelo kung aling mga kontrata ang nawawala, pinangalanan ni Valentina. Sandaling tumigil si Marcelo, saka kalmadong sinabi na siya mismo ang naglipat ng mga file sa hiwalay na digital folder kagabi. Napuno ng katahimikan ang silid. Kumurap si Valentina, sinubukan niyang bawiin, sinabing baka may hindi lang pagkakaintindihan. Ngunit naibato na ang paratang, naramdaman ni Lucia ang sabay na ginhawa at galit, hindi dahil sa kalituhan, kundi dahil sa intensyon. Tiningnan ni Marcelo si Valentina nang may higpit na walang puwang sa lambing. Sinabi niyang bago magturo ng sisi, dapat munang tiyakin ang katotohanan. Iginiit ni Valentina na pinoprotektahan lang niya ang kumpanya. Pagkatapos ay naglakad siyang palabas, matinis ang tunog ng mga hakbang sa sahig. Nang sila na lang, humarap si Marcelo kay Lucia. Sinabi niyang kung sakaling hindi siya komportable sa bahay, kailangan niyang sabihin iyon sa kanya. Huminga ng malalim si Lucia at inaming hindi siya komportable. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pagtrato ni Valentina sa kanya. Sinabi niyang hindi siya pumunta roon para makisawsaw sa alitang pampamilya, pero hindi rin siya papayag sa hindi makatarungang paratang. Tumango si Marcelo, nag-iisip. Sa unang pagkakataon, tila napagtanto niyang ang tensyon sa bahay ay may epekto hindi lang sa kanya. Kinahapunan ding iyon, lalo pang lumala ang sitwasyon. Bumalik si Valentina kasama si Ricardo at humiling ng pribadong pag-uusap kay Marcelo. Ipinunto nila na ang presensya ni Lucia ang nagdudulot ng gulo. Sinabi ni Ricardo na mula nang dumating si Lucia, mas naging mapag-alinlangan si Marcelo at ayon sa kanya, nakaka-destabilize iyon sa kumpanya. Tahimik na nakinig si Marcelo. Lumagpas pa si Valentina, sinabing naiimpluwensyahan daw ni Lucia ang mga desisyon ni Marcelo at nagtatanim ng pagdududa kahit wala naman dapat pagdudahan. Sinadyang atake yon. Nang tawagin si Lucia sa study, alam niyang seryoso ang usapan. Pumasok siya ng kalmado kahit sa loob ay may takot. Si Ricardo ang unang nagsalita. Iminungkahi niyang para raw sa ikabubuti ng lahat. Maghanap na lang si Lucia ng ibang trabaho. Babayaran daw siya ng kumpanya kung papayag siyang umalis agad. Tumingin si Lucia kay Marcelo, na natili muna itong tahimik. Ginamit ni Valentina ang katahimikan para patibayin ang argumento, sinasabing kailangan daw ng bahay ang kapayapaan, hindi hinala. Humigpit ang lalamunan ni Lucia pero hindi siya umiyak. Malinaw niyang sinabi na tinupad niya ang lahat ng tungkulin ng tapat. Kung gusto nila siyang tanggalin, tatanggapin niya. Pero hindi dahil sa kasinungalingan. Itinaas ni Marcelo ang kamay, matatag ang boses niya. Sinabi niyang ang desisyon kung sino ang magtatrabaho sa bahay niya ay sa kanya lamang. Tumingin siya ng diretso kina Ricardo at Valentina. Hindi aalis si Lucia, bumigat ang hangin. Sinubukan ni Valentina sumagot pero pinutol siya ni Marcelo. Idinagdag niyang kung may pagdududa man, hindi iyon nagmumula sa taong ginagawa lang ang trabaho niya. Nagkuyom ang labi ni Ricardo, hinawakan niya si Valentina sa braso at umalis sila bago pa lumala ang pagtatalo. Nang magsara ang pinto, doon lang tuluyang nakahinga si Lucia. Sumandal si Marcelo halatang pagod. Humingi siya ng paumanhin dahil nailagay niya si Lucia sa ganong sitwasyon. Sinabi ni Lucia na naiintindihan niyang komplikado ang lahat. Pero sa loob niya may nagbago. Hindi na siya basta caregiver na sumasahod. Nasa gitna na siya ng isang alitang hindi niya kailanman gustong salihan. Nang gabing iyon, pagdaan niya sa gwardya, napansin niyang muli nitong iniiwasan siyang tingnan. Kumakalat na ang chismis. Hindi mananahimik si Valentina at ang pagtatanggol ni Marcelo ay lalo pang nagpaigting ng tensyon.
Sa biyahe pauwi sa bus, naisip ni Lucia ang mga anak niya at ang panganib. Mas madali kung aalis na lang siya, pero ang pag-alis ngayon ay parang pag-iwan kay Marcelo sa sandaling malinaw na may mga bagay na hindi tama. Sa unang pagkakataon, mula nang tanggapin niya ang trabaho, napagtanto niyang ang pananatili ay hindi na lang tungkol sa pera. Isa na itong pagpili, isang pagpiling maaaring makaapekto sa lahat ng susunod. Matapos ang komprontasyon kung saan malinaw na sinabi ni Marcelo na mananatili si Lucia, nagbago ang atmosfera sa bahay. Banayad ngunit hindi maikakaila. Humihina ang boses ng mga empleyado kapag dumaraan siya. Hindi na pumapasok si Valentina sa study nang hindi kumakatok. Ngunit kapag pumapasok siya, kitang-kita sa mga mata niya ang pagtanggi. Si Marcelo naman ay mas matatag kaysa dati. Noong umagang iyon, hiniling niya na dalhin sa kanya ang bawat kontratang pinirmahan sa loob ng nakalipas na 2 taon upang isa-isang suriin. Gusto niyang suriin ang bawat kontrata ng maingat, isa-isa. Mas inayos ni Lucia ang mesa kaysa dati. Inuri niya ang mga papel ayon sa petsa, pinaghiwa-hiwalay ayon sa uri ng investment at pinangkat ayon sa mga kumpanyang sangkot. Nagtrabaho sila ng halos walang salita, ngunit ang katahimikan ay hindi na nakakaasiwa o malamig. Ngayon, may layunin ito. Iisa na ang direksyon nila. Sa kalagitnaan ng masusing pagrepaso, biglang natigilan si Marcelo. Sa screen, may sunod-sunod na bayad na naaprubahan gamit ang kanyang digital signature. Sa mga araw na siya ay nasa ospital, malakas ang sedasyon at halos wala sa sarili. Nakatitig siya sa monitor, kumukurap na para bang umaasang magbabago ang nakikita. Hindi ito nagbago. Tinawagan niya agad si Mariana. Kinumpirma nito na sa mga petsang yon, wala siyang kakayahang mag-apruba ng kahit ano. Parang sirena ang tunog ng kumpirmasyong iyon. Nanikip ang sikmura ni Lucia. Hindi na ito malabong hinala. Ito ay seryoso. Nakipag-ugnayan si Marcelo sa IT department at humiling ng beripikasyon kung anong device ang ginamit para aprubahan ang mga transaksyong iyon. Lumabas ang sagot makalipas ang ilang oras. Ang mga authorization ay naiproseso mula sa isang computer sa main office, hindi mula sa bahay niya at lalong hindi mula sa ospital. Nagbago ang mukha ni Marcelo. Hindi siya sumigaw, hindi niya hinampas ang mesa. Mas nakakatakot ang katahimikan niya kaysa anumang pagsabog ng galit. Kinahapunan, dumating muli si Valentina. Sukat ang boses, parang handa na ang script. Sinabi niyang narinig niyang nire-review nila ang digital signatures at baka simpleng technical error lang yon. Pinatapos siya ni Marcelo. Pagkatapos, ipinakita niya ang eksaktong petsa at oras ng isang kahina-hinalang authorization. Direkta niyang tinanong kung sino ang may access sa kanyang electronic credentials sa opisina. Nagatubili si Valentina ng isang kisap bago sinabing sina Ricardo at ilang tao sa finance team. Hindi umalis ang tingin ni Marcelo. Kalmado niyang inihayag na hihiling siya ng independent external audit. Ang salitang audit ang nagbago ng hangin sa silid. Agad sinubukan ni Valentina siyang pigilan. Ipinunto niyang magpapadala raw iyon ng maling mensahe sa mga partner at lilikha ng hindi kailangang kaguluhan. Hindi na tinag si Marcelo. Nang umalis si Valentina, mas malakas ang pagsara niya ng pinto kaysa dapat. Nakatayo pa rin si Lucia sa tabi ng mesa, hindi alam kung magsasalita ba. Si Marcelo ang bumasag sa katahimikan. Inamin niyang kung hindi niya ipinilit na ayusin ang mga files noong araw na yon, baka hindi niya natuklasan ang mga irregularidad. Marahang umiling si Lucia. Ang desisyong mag-imbestiga, paalala niya, ay kay Marcelo nanggaling. Tiningnan siya nito na may halong respeto at isang mas mainit na bagay na hindi niya agad mapangalanan. Nang gabing iyon,
Habang tinatapos nila ang pag-aayos ng mga dokumento, nagtanong si Marcelo ng personal na tanong sa unang pagkakataon. Gusto niyang malaman kung paano niya nalampasan ang pagkamatay ng asawa niya. Nagulat si Lucia, huminto siya sandali bago sumagot. Ipinaliwanag niyang sa simula, halos hindi siya makabangon sa kama. Galit, guilt, takot, sabay-sabay. Pero araw-araw siyang tinitingnan ng mga anak niya, naghihintay na magpatuloy siya. Ang paghihintay na iyon ang nagpilit sa kanya na kumilos, kahit pakiramdam niya'y wala siyang laman. Nakinig si Marcelo nang hindi sumisingit. Pagkatapos, mahina niyang sinabi na wala siyang mga anak na tumitingin sa kanya ng ganoon. Baka inamin niya yun ang dahilan kung bakit hinayaan niyang manatili siyang nakakulong ng napakatagal. Sumagot si Lucia na ang lakas ay hindi lang nanggagaling sa pag-asa ng iba sayo. Nanggagaling din ito sa pagpiling ipaglaban ang sarili mo. Hindi niya iyon sinabi bilang pangaral. Paniniwala lang niya iyon. Dahan-dahang tinanggap ni Marcelo ang mga salita. Kinabukasan, dumating ang paunang audit report. Kinumpirma nito ang malalaking irregularidad sa maraming operasyon. May ilang transfer na konektado sa mga shell company. Binasa ni Marcelo ang bawat pahina ng mabuti. Lumipas ang mga minuto na hindi siya nagsasalita. Pagkatapos, hiniling niyang pumunta si Ricardo sa bahay kinabukasan. Kumalat ang tensyon sa mga empleyado. Halatang balisa si Mariana. Paulit-ulit siyang naglalakad sa bahay, hindi maitago ang takot na baka sangkot ang sarili niyang asawa sa ilegal na bagay. Nanatiling nakatutok si Lucia sa kanyang tungkulin, pero alam niyang papalakas ang bagyo. Nang gabing iyon, habang tinutulungan niya si Marcelo na makapahinga sa kama, pinigilan siya nito bago siya umalis. Sinabi niyang anuman ang mangyari sa meeting nila ni Ricardo, pinagkakatiwalaan niya si Lucia. Hindi niya hahayaang may muling magparatang sa kanya ng walang ebidensya. Umakyat ang emosyon sa lalamunan ni Lucia. Hindi siya nagbitiw ng mahabang salita at nagpasalamat lang siya. Pagkasara ng pinto ng kwarto, sandali siyang sumandal sa pader. Hindi niya planong maging ganito, pero naging mahalaga siya sa buhay ng lalaking dati hindi siya matingnan ng walang inis. Ngayon, hawak ang audit report at papalapit ang komprontasyong pampamilya. Ang tiwala ni Marcelo ay higit pa sa kabaitan. Ibig sabihin nito, hindi na niya itinuturing ang sarili na nag-iisa. Ang umaga matapos dumating ang audit report ay nagsimula sa mabigat na katahimikan. Kaunti ang sinabi ni Marcelo sa almusal. Malayo ang tingin niya na para bang inuulit-ulit sa isip ang mga numero at mga pag-uusap. Ramdam ni Lucia ang panloob na laban sa ilalim ng kalmadong anyo. Ilang oras na lang at haharapin na nila si Ricardo. Ngunit bago pa ang komprontasyon, may hindi inaasahang nangyari. Dumating ang physical therapist gaya ng dati. Ilang linggo nang maigsi at mabigat ang mga session na yon. Madalas kansilahin ni Marcelo sa kalagitnaan o tumangging sumubok ng bagong ehersisyo. Ngunit noong araw na yon, ginulat niya ang lahat. Nang imungkahi ng therapist ang karaniwang routine, hiniling ni Marcelo na subukan ang mas mahirap. Napatitig si Lucia, nagulat, nagatubili ang therapist, pero ipinaliwanag niyang pwede silang mag-ehersisyo para palakasin ang core muscles at pagandahin ang balanse. Walang pangako ng himala. Unti-unting progreso lang kung may disiplina. Pumayag si Marcelo nang walang sarkasmo. Nagsimula ang session sa kontroladong galaw. Nakatayo si Lucia sa malapit, handang umalalay. Kitang-kita ang hirap sa mukha ni Marcelo. Bawat ulit ay humihingi ng lakas. Namuo ang pawis sa noo niya, pero hindi siya humiling na tumigil. Pagkatapos, iminungkahi ng therapist ang paggamit ng parallel bars na inilagay ilang linggo na ang nakalipas at halos hindi nagagalaw. Nakatitig si Marcelo sa mga iyon. Umakyat ang kaba sa dibdib ni Lucia. Maaring mauwi ito sa pagkadismaya. Sa maingat na suporta, mahigpit na ipinatong ni Marcelo ang mga kamay sa bars.
Mabagal ang bilang ng therapist. Sa bilang na 3, itinulak ni Marcelo ang sarili pataas, inaangat ang bahagi ng bigat ng katawan. Hindi siya ganap na nakatayo, pero hindi rin siya ganap na nakaupo. 1 segundo, 2. Nanginginig ang mga braso niya sa bigat. May nakita si Lucia sa mga mata niya na matagal na niyang hindi nakikita mula pa sa mga unang araw bago ang aksidente. Determinasyon na walang galit. Nang bumalik siya sa upuan, mabigat ang paghinga niya. Hindi siya ngumiti. Pero hindi rin niya minura ang pagsubok. Sa halip, hiniling niyang subukan ulit. Inulit nila ng ilang beses. Hindi niya ito napapanatili ng matagal. Pero bawat pagsubok ay may kasamang kaunting pag-usad. Pagkatapos ng session, sinabi ng therapist na kung ipagpapatuloy nila ito sa ganitong ritmo, maaari na silang magsimula ng mas masinsing rehabilitation plan. Tumango si Marcelo, pagod pero nakatuon. Naintindihan ni Lucia na hindi basta kapritso ang desisyong iyon, ang investigasyon sa kumpanya, ang mga pagdududa tungkol sa aksidente, ang posibilidad ng pagtataksil ng taong pinagkatiwalaan niya. Lahat yun ay nagtutulak sa kanya sa mas malalim na bagay. Hindi na lang siya lumalaban para sa mga sagot. Lumalaban siya para bawiin ang sarili niya. Lahat ng ito ay may ginising na malalim sa loob ni Marcelo. Ang pagbawi ng kontrol ay hindi na lang tungkol sa mga kontrata, nawawalang report o kahina-hinalang transfers. Tungkol din ito sa katawan niya, sa pagpapatunay sa sarili na hindi pa siya tapos. Pagkatapos ng therapy session, hiniling niya kay Lucia na manatili sandali. Inamin niyang 2 taon niyang kinumbinsi ang sarili na walang saysay ang pagsubok na tumayo muli. Mas ligtas raw mag-focus sa kumpanya. Doon, kahit paano, kaya pa rin niyang manalo. Pero ngayon sabi niya, kung haharapin niya ang lahat ng nadidiskubre, posibleng pagtataksil, manipulasyon sa pera, pati ang pagdududa sa aksidente, kailangan niya ng lakas sa bawat kahulugan ng salita. Nakinig si Lucia nang hindi pinalalaki ang sinabi niya. Hindi siya nangako ng himala. Sinabi lang niya na ang maliit na progreso ay progreso pa rin. Sapat na iyon. Makalipas ang ilang oras dumating si Ricardo. Agad ang tensyon. Tinanggap siya ni Marcelo sa study, nakalantad sa mesa ang audit report. Nasa malapit si Lucia, tahimik na nag-aayos ng mga papel. Naroon pero hindi nakikialam. Formal ang simula ng usapan, halos magalang. Hindi iyon tumagal. Inisa-isa ni Marcelo ang irregular transfers, ang kaduda-dudang digital signatures, ang mga shell company na konektado sa ilang bayad. Sinubukan ni Ricardo bigyang katwiran ang bawat punto, pero nabawasan ang kumpiyansa niya. Nang banggitin ni Marcelo ang posibilidad ng formal na reklamo kung walang malinaw na paliwanag, biglang sumabat si Ricardo ng matalim. Sinabi niyang ginawa niya ang lahat para sa ikabubuti ng kumpanya habang si Marcelo ay incapacitated. Ang salitang iyon ang nagpabago ng lahat, incapacitated. Bumigat ang katahimikan, matatag ang boses ni Marcelo nang sumagot. Ang pagiging nasa wheelchair, sabi niya, ay hindi ibig sabihing wala siya. Hindi niya kailanman pinahintulutan ang paggamit ng kanyang pirma nang walang tuwirang pahintulot. Iwas sa tingin si Ricardo. Natapos ang meeting na walang resolusyon pero hindi walang babala. Humingi si Marcelo ng ganap na transparency at inihayag na magpapatuloy ang audit hanggang mawala ang bawat pagdududa. Pagalis ni Ricardo, bumigat ang bahay, wasak si Mariana. Hirap siyang tanggapin na maaaring lumagpas sa batas ang sariling asawa. Naiintindihan ni Lucia na simula pa lang iyon. Kinahapunan, bigla namang hiniling ni Marcelo na ulitin ang ilang therapy exercises. Kahit wala ang therapist, tinulungan siya ni Lucia sa parallel bars. Sa pagkakataong ito, naitayo niya ang sarili 1 segundo ng mas matagal kaysa kanina. Halos hindi mapapansin. Pero sa kanya, napakalaki. Nang bumalik siya sa upuan, hindi pantay ang paghinga niya.
Lumuluhod si Lucia sa harap niya para tiyaking matatag siya. Nagtagpo ang mga mata nila. Walang talumpati, walang dramatikong pangako. Isang tahimik na pag-unawa lang. Hindi na siya lumalaban lang sa panlabas na kaaway. Nilalabanan niya ang ideya na natapos ang buhay niya noong gabing umulan. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bintana, hindi na mukhang taong naghihintay si Marcelo na may dumating na sagot. Mukha na siyang handang bawiin ang akala niyang inagaw sa kanya. Hakbang-hakbang, kahit ang mga hakbang ay sinusukat pa sa ilang segundong pagitan ng metal na bars. Hindi lang sa boardroom o therapy sessions lumitaw ang pagbabago ni Marcelo. Lumabas din ito sa mas tahimik na paraan. Isang hapon, habang naghahanda ng umalis si Lucia, nakatanggap siya ng tawag mula sa kapitbahay, ang babaeng karaniwang nagbabantay kina Carlos at Sofia. May emergency. Hindi nito mababantayan ng mga bata ng gabing iyon. Umakyat ang panik kay Lucia. Wala siyang backup. Matapos ang maikling pag-aalinlangan, kumatok siya sa pinto ng study. Agad tumingala si Marcelo at naramdamang may mali. Mabilis niyang ipinaliwanag ang sitwasyon, halos humihingi ng paumanhin. Kung kailangan, sabi niya, aalis siya agad. Maghahanap siya ng paraan kinabukasan. Nakinig si Marcelo at ginulat siya. Sinabi niyang dalhin niya ang mga bata sa bahay. Napatitig si Lucia, hindi sigurado kung tama ang narinig. Sinubukan niyang tumanggi, sinasabing hindi ito profesional. Ayaw niyang malabo ang boundaries. Ngunit nagpumilit si Marcelo. Malaki ang bahay, sabi niya. Maraming espasyo. Ang hindi niya sinabi ng malakas. Napapansin niyang palagi siyang nagmamadali tuwing gabi. May pasan na responsibilidad na hindi nakikita. Nung gabing iyon, pumasok sa gate sina Carlos at Sofia na malalaki ang mata. Si Carlos, 9 taong gulang, sinubukang magmukhang matapang. Si Sofia, 6, mahigpit na kumakapit sa kamay ng nanay niya. Tinanggap sila ni Marcelo sa sala, tuwid ang upo sa wheelchair. Inihanda ni Lucia ang sarili sa awkward na sandali. Hindi ito dumating. Tinanong niya ang mga pangalan nila at itinuro ang hardin. Sinabing pwede silang maglaro ron basta lumayo sila sa pool. Tinitigan ni Carlos ang damuhan na parang stadium. Hindi nagtagal, binitiwan ni Sofia ang kamay at tumakbo sa damo. Umalingaw-ngaw ang tawa ng mga bata sa loob ng bahay, isang tunog na hindi narinig sa loob ng maraming taon. Nanood si Marcelo mula sa terasa, hindi pa tiyak kung ano ang gagawin. Pagkatapos, lumapit si Carlos na may hawak na soccer ball. "Marunong ka bang maglaro?" tanong niya. Mahinang tumawa si Marcelo at inaming dati siyang sablay dito. Sabi ni Carlos, pwede raw siyang goalkeeper mula sa upuan niya. Napahinga ng malalim si Lucia, pumayag si Marcelo. Gumawa sila ng maliit na goal gamit ang mga paso. Marahang sumipa si Carlos. Sinasalo ni Marcelo ang bola gamit ang mga kamay kapag kaya niya. Hindi perpekto, pero masaya. Sumali si Sofia, ipinagdiriwang ang bawat goal na parang championship. Nanood si Lucia mula sa malayo, dama ang ginhawa at isang mas mainit pang pakiramdam. Kalaunan, habang kumakain ang mga bata sa kusina, nagtanong si Marcelo tungkol kay Raul. Nagatubili si Lucia pero sinabi niya ang totoo. Mekanik ang asawa niya. Pangarap niyang magbukas ng sariling talyer. Biglaan at marahas ang aksidenteng pumatay sa kanya. Tahimik na nakinig si Marcelo. Hindi siya nangulit. Sinabi lang niyang naiintindihan niya kung paano nagbabago ang lahat sa isang segundo. Nanatili ang mga salitang iyon sa pagitan nila. Hinubog ng magkaibang kwento pero parehong sakit. Nang oras na ng tulog, naisip ni Lucia na iuwi ang mga bata. Inalok ni Marcelo ang guest room. Gabi na, sabi niya, huwag na silang bumiyahe. Tinanggap niya ito ng may pasasalamat. Noong gabing iyon, matapos makatulog sina Carlos at Sofia, nakita ni Lucia si Marcelo sa pasilyo, nakatingin sa madilim na hardin. Nagpasalamat siya. Inamin ni Marcelo na iba ang pakiramdam ng bahay kapag may mga bata. Mas buhay. Nakalimutan na raw niya kung ano ang tunog ng tawa. Hindi ito dramatiko. Totoo lang.
Kinabukasan ng umaga, gumala si Carlos papasok sa study at nagsimulang magtanong tungkol sa mga gusali at konstruksyon. Matyagang sumagot si Marcelo, gumuhit pa ng simpleng diagram sa papel. Nakatayo si Lucia sa pintuan, nagulat. Hindi lang siya nagbubukas kay Lucia. Nagbubukas siya sa buhay na dala niya. Sa paglipas ng panahon, naging mas natural ang mga pagbisitang ito. Hindi na nakikita ng mga bata si Marcelo bilang seryosong lalaking naka-wheelchair. Nakikita nila siyang taong marunong magkwento. Nagsimulang baguhin ni Marcelo ang schedule niya para magtanong tungkol sa araw nila sa paaralan. Tense pa rin siya minsan. Tumatakbo pa rin ang audit. Hindi pa rin tapos ang alitan kay Ricardo. Pero may nagbago. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa hinaharap muli. Isang hapon, nabanggit niyang kapag naging stable na ang kumpanya, gusto niyang mag-invest sa mga proyektong susuporta sa mga pamilyang nagtatrabaho. Sinabi ni Carlos na gusto niyang maging engineer. Ngumiti si Marcelo at sinabing ibig sabihin noon ay kailangang mag-aral siya ng mabuti. Simpleng palitan, pero may ibinunyag na mahalaga. Hindi na nagsasalita si Marcelo na parang taong nakakulong sa nakaraan. Nagsasalita na siya na parang taong muling nagtatayo pasulong. At sa larawan ng hinaharap na yon, hindi na pansamantalang bisita si Lucia at ang mga anak niya. Bahagi na sila ng larawan. Napansin ni Valentina. At hindi niya nagustuhan kahit tinatago niya ang pagkaasiwa kapag dumaraan sa bahay, kita ang tensyon. Isang hapon, dumating siya ng walang abiso, sakto habang nasa matinding therapy session si Marcelo. Mas bumigat na ang mga ehersisyo. Pinapalakas niya ang core at balanse gamit ang espesyal na suporta. Bumabagsak ang pawis sa mukha niya habang pinipilit niyang manatiling nakatayo ng ilang segundong mas matagal. Nakatayo si Lucia handang sumalo kung kailangan. Bilang ng malakas ang therapist, 3, 4, 5. Pinakamatagal niya iyon hanggang ngayon. Nang umupo siya muli, pagod pero may konting satisfaction, may marahang palakpak na umalingaw-ngaw mula sa pinto. Si Valentina, walang laman ang palakpak. Sinabi niyang kahanga-hanga ang pagsisikap. Pero baka itinutulak lang niya ang sarili sa isang bagay na matagal nang sinabing malabong mangyari. Tumama ng matalim ang komento. Tinitigan siya ni Marcelo at sinabing huwag siyang mang-interrupt. Ngumiti si Valentina ng magalang at sinabing nag-aalala lang siya sa kalusugan niya. Pagkatapos, humiling siya ng pribadong usapan. Nanikip ang dibdib ni Lucia sa kaba. Makalipas ang ilang minuto, narinig ang pagtaas ng mga boses mula sa study. Hindi malinaw ang bawat salita, pero malinaw ang tono. Si Valentina ay nagsasalita tungkol sa panganib, sa stability, sa mga responsableng desisyon at malayo pa sa pagtatapos ang laban. Nang lumabas si Valentina, dumaan siya kay Lucia nang hindi man lang ito tinitingnan. Pabulong niyang sinabi na ang pagpapanggap na perpektong pamilya ay hindi magbabago ng realidad. Bumalatay ang mga salita kay Lucia parang tinik sa balat. Kinabukasan, sabay-sabay, umilaw ang bawat babala. Tumawag ang physical therapist para kanselahin ang session. Sinabi niyang may direktang utos daw na pansamantalang itigil ang paggamot dahil sa bagong medical recommendation. Agad nalito si Marcelo. Wala siyang natanggap na ganoong payo. Tinawagan niya agad ang doktor niya. Itinanggi ng doktor na nag-utos siyang itigil ang therapy. Kung ganon sino, mabilis lumabas ang sagot. Nilinaw ng therapist na ang tawag ay galing sa administrative office ng kumpanya at may opisyal na authorization. Umakyat ang galit kay Marcelo, pero sa pagkakataong ito, hindi siya sumabog. Matatag ang boses niya nang hingin niya ang numerong pinanggalingan ng tawag. Central Office, ang parehong lugar kung saan nagtatrabaho si Ricardo. Ang parehong lugar kung saan halos naroon palagi si Valentina. Nakatayo si Lucia sa tabi niya nang tawagan niya si Ricardo. Sumagot si Ricardo na may pilit na gulat.
Sinabi niyang nag-aalala lang sila sa stress ni Marcelo at inisip nilang makatutulong kung babawasan ang pisikal na hirap. Matigas ang sagot ni Marcelo. Walang sino man ang may karapatang gumawa ng medikal na desisyon para sa kanya. Ibinaba niya ang telepono ng walang paggalang. Muli, tense ang bahay. Kinahapunan dumating si Valentina na wala ang makintab niyang ngiti. Hindi hinayaan ni Marcelo na siya ang magkontrol sa usapan. Direkta niyang tinanong kung siya ba ang nag-utos na itigil ang therapy. Inamin ni Valentina na siya nga. Sinabi niyang iniisip lang daw niya ang kalusugan ni Marcelo. Idinagdag niyang nakikita niyang nag-o-obsess siya sa paglalakad muli, gayong mas mabuting tanggapin na lang daw ang kondisyon niya. Ang pangungusap na iyon ang tuluyang nagbago ng tono. Sumagot si Marcelo na hindi kay Valentina ang karapatang magtakda kung ano ang kondisyon niya. Kung pipiliin niyang subukan o hindi, desisyon niya iyon. Iniwan ni Valentina ang diplomasya at nagsabi ng bagay na nagbunyag ng marami. Kung masyado raw siyang makakabawi, maraming desisyon ang lilipat muli. Kailangan daw ng kumpanya ang stability, hindi emosyonal na reaksyon. Mas malinaw ang pag-amin niya kaysa sa inaasahan niya. Nakatayo si Lucia sa may pintuan at agad niyang naintindihan. Hindi lang ito pera, kapangyarihan ito. Kapag bumalik ang lakas ni Marcelo, pisikal at mental, babalik din sa kanya ang kontrol. Sinubukan ni Valentina bawiin ang sinabi, pero huli na. Inutusan siya ni Marcelo na umalis at binalaan na anumang pakikialam pa sa gamutan niya nang walang pahintulot ay may legal na kahihinatnan. Pag-alis niya, napuno ng katahimikan ang bahay. Hindi pantay ang paghinga ni Marcelo, hindi dahil sa ehersisyo, kundi dahil sa pagtataksil. Tahimik na pumasok si Lucia at marahang inilagay ang kamay sa likod ng kanyang upuan. Si Marcelo ang unang nagsalita. Ngayon, naiintindihan na niya, sabi niya, hindi lang ito manipulasyon sa pera. Sinubukan talaga nilang panatilihin siyang mahina. Nanatili ang salitang iyon. Mahina sa katawan, mahina sa autoridad. Pinaalalahanan siya ni Lucia na sa kabila ng lahat umuusad siya at sa kanya lang ang progreso na yon. Nang gabing yon, gumawa si Marcelo ng mahahalagang pagbabago. Pinalitan niya ang medical team ng mga profesional na personal niyang pinili. Tinanggal ang anumang administrative intermediaries. Pinalawak din niya ang audit para isama ang lahat ng personal na desisyong ginawa sa pangalan niya. Wasak ang puso ni Mariana, hati sa katapatan sa asawa at sa kapatid. Pero hindi na abstrakto ang pagdududa. Kinabukasan, nagpatuloy ang therapy na mas matindi. Nag-ensayo si Marcelo na may matalas na focus, hindi mula sa pride, kundi sa pagnanais na bawiin ang mga bagay na sinubukan ng iba na limitahan. Nasa tabi si Lucia sa bawat pagsubok. Nang nagawa niyang saluhin ang sarili ng 8 buong segundo na may tulong, tahimik pero makapangyarihan ang tagumpay. Walang selebrasyon, isang tingin lang sa pagitan nila, puno ng katiyakan. Umuusad sila at alam ni Valentina iyon. Nabigo ang pagtatangka niyang pabagalin siya. Hindi nalihim ang laban, lantad na. At hindi ito matatapos ng marahan. Matapos kumprontahin ni Marcelo si Valentina tungkol sa pakikialam sa therapy, tumigil nang magtago sa likod ng pagiging magalang ang tensyon. Naging direkta ang lahat, mas matalas ang mga meeting, mas mabigat ang katahimikan, kita ang paglipat ng kapangyarihan. Sa gitna ng pagbabagong ito, may mga detalyeng napansin si Lucia na dati nalalagpasan niya. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga lumang physical files na inilipat mula sa central office, nakakita siya ng maliit na kahon na walang label sa gitna ng mga folder. Hiniling ni Marcelo na buksan niya. Sa loob, may mga kopya ng kontrata, insurance documents at mga personal na record kaugnay ng aksidente. May isang sobre ang kapansin-pansin. Mukhang nabuksan na at muling isinara gamit ang transparent tape. Kumunot ang noo ni Marcelo. Hindi niya naaalala ang sobreng iyon. Maingat itong binuksan ni Lucia.
Sa loob, may kopya ng isang preliminary insurance report para sa SUV, hindi ang final report na nabasa na nila kundi mas maagang technical assessment. Tahimik na binasa ni Marcelo. Nagbabago ang mukha niya sa bawat linya. Binanggit ng dokumento ang isang hydraulic irregularity sa braking system bago ang impact. Hindi nito sinabing iyon ang sanhi ng aksidente, pero malinaw na inirekomenda nito ang mas malalim na investigasyon sa mga recent maintenance work. Dahan-dahang tumingala si Marcelo. Ilang linggo bago ang banggaan, si Ricardo ang nagmungkahi na ipaservice ang SUV sa ibang talyer. Isang lugar na pag-aari ng taong pinagkakatiwalaan niya at di umano'y mas mura ang singil. Pumayag si Marcelo ng walang pag-aalinlangan. Hindi na niya ito muling kinwestiyon. Bumigat ang hangin. Tinanong ni Lucia kung lumitaw ba ang impormasyong iyon sa final official report. Umiling si Marcelo. Ayon sa final document, masamang panahon at posibleng bilis ang pangunahing dahilan. Walang banggit tungkol sa brake failure. Ibig sabihin, may nakatanggap ng preliminary report at sinigurong hindi na umabot ang detalye sa final closure. Hindi na ito usaping financial lang, mas malalim na ito. Agad tinawagan ni Marcelo ang insurance company para kumpirmahin kung paano hinawakan noon ang dokumentasyon. Tiyak ang sagot. Ang preliminary report ay naihatid sa designated legal representative ng pamilya habang nasa ospital si Marcelo. At ang representative na iyon ay si Ricardo. Sumunod ang katahimikan, hindi pa rin patunay, pero imposible nang hindi makita ang pattern. Noon ding hapon, gumawa si Lucia ng desisyon. Sa halip na iwasan si Valentina, kakausapin niya ito ng diretsyo. Kinabukasan, pumunta siya sa opisina ng kumpanya. Si Valentina ay nagre-review ng mga dokumento kasama ang isang sekretarya nang humiling si Lucia ng pribadong pag-uusap. Nagulat si Valentina pero pumayag. Sa loob ng saradong opisina, agad umakyat ang tensyon. Nanatiling kalmado si Lucia, hindi siya nagbintang. Nagtanong siya ng simple, bakit sinubukan ni Valentina na itigil ang therapy ni Marcelo? Bakit may mga administrative desisyon na ginagawa ng hindi lubos na alam ni Marcelo? Malamig ang sagot ni Valentina, lampas daw iyon sa papel ni Lucia. Hindi umatras si Lucia, binanggit niya ang preliminary accident report, ang problema sa preno, at kung paano nawala ang detalyeng iyon sa final version. Sa isang kisap, nabasag ang composure ni Valentina, banayad pero hindi mapagkakaila. Sa isang kisap, nagbago ang mukha ni Valentina. Mabilis, halos hindi mapansin, pero nasalo iyon ni Lucia. Agad ding bumawi si Valentina. Inakusahan niya si Lucia na naghahanap ng problemang wala naman. Aksidente, sabi niya, ay aksidente lang. Hindi pumunta roon si Lucia para makipagtalo tungkol sa mga teorya. Pumunta siya para magmasid. At sapat na ang nakita niya. Paglabas niya ng opisina, alam niyang may sensitibo siyang natamaan. Nang gabing yon, masusing nakinig si Marcelo habang ikinukuwento niya ang usapan. Hindi siya nagmukhang nagulat. Kung mayroon man, parang tahimik siyang nakumpirma. Kung may binago sa maintenance ng sasakyan at sadyang pinaliit ang preliminary report, hindi na ito tungkol lang sa pera o kontrol sa kumpanya. Tungkol ito sa intensyon. Sumama si Mariana. Sa una, tumutol siya sa ideyang maaaring may itinago si Ricardo tungkol sa banggaan. Hindi niya kayang tanggapin. Pero nang ilapag ni Marcelo ang preliminary report katabi ng final version at ituro ang nawawalang banggit sa brake failure, nang hina ang kumpiyansa niya. Naalala niya kung paano iginiit ni Ricardo na siya ang hahawak sa lahat ng dokumento habang inooperahan si Marcelo. Noon buong-buo ang tiwala niya, ngayon marupok na ito. Sa pagtatapos ng gabi, may matibay ng desisyon. Kukuha si Marcelo ng independent specialist para muling suriin ang aksidente mula umpisa. Palalawakin din ang financial audit upang imbestigahan kung may koneksyon ang mga shell company sa talyer na nag-service ng SUV.
Tahimik na nanood si Lucia. Ang trabaho na pinasok niya para buhayin ang mga anak ay naging sentro ng isang katotohanang matagal na palang nakabaon. Bago siya umalis, tinawag siya ni Marcelo. May lakas ang boses niya. Kung mapapatunayan ang hinala, sabi niya, hindi lang ulan o pagkakamali ang nagbago ng buhay niya. May pumili nito para mangyari. Mabagsik ang ideya, pero iyon ang nagpagatong ng apoy. Hindi na siya lumalaban lang para bawiin ang pera o ang paggalaw. Hinahanap niya ang buong kwento. At nang muling bumalik ang katahimikan sa bahay, isang bagay ang tiyak. Ang natutuklasan nila ay hindi lang yayanig sa kumpanya. Babasag ito sa pamilya. Nagpatuloy ang mga investigasyon, pero ang susunod na turning point ay hindi tungkol sa kontrata o komprontasyon. Tungkol ito sa katawan ni Marcelo at sa pribadong pangakong ginawa niya sa sarili. Inayos ng bagong medical team ang rehabilitation plan. Hindi lang lakas ang focus, kundi coordination at maliliit na neurological responses na dati itila imposibleng mangyari. Nasa tabi pa rin si Lucia, pero may bago siyang nakita sa mga mata ni Marcelo. Hindi lang determinasyon, pag-asa na may halo ring takot. Ipinaliwanag ng therapist na susubok sila ng mas advanced na exercise. Walang pangakong makakalakad, posibilidad lang na mas mabawasan ang tulong. Inihilera ang parallel bars, inayos ang support braces sa tuhod, huminga ng malalim si Marcelo. Sa labas, naglalaro sa hardin sina Carlos at Sofia, kasama si Mariana, walang alam sa sandaling nagaganap sa loob. Pumuwesto si Lucia sa tabi niya, handang sumalo. Nagsimula ang bilang, Isaya, 2. Itinulak ni Marcelo ang sarili pataas. Sa pagkakataong ito, hindi lang braso ang gumana. Tumugon ng mga binti, bahagya pero malinaw, na para bang nagising mula sa mahabang katahimikan. Mas umangat siya kaysa dati, hindi perpektong stable, pero malinaw na tuwid. Nananatiling nakaalalay ang therapist. Kitang-kitang nanginginig ang mga kalamnan ni Marcelo. Kumakabog ang puso ni Lucia. 3 segundo, 4, 5. Hindi siya agad bumagsak. Nakadiin ang mga paa niya sa sahig ng may tunay na bigat. 8 segundo, 10. Hinimok siya ng therapist na subukan ang maliit na hakbang. May tulong. Nagatubili si Marcelo. Pumikit siya sandali. Pagkatapos inusog niya ang kanang paa pasulong ng ilang sentimetro. Maliit ang galaw, pero sinadya. Sumunod ang kaliwang paa, ginabayan. Hindi ito elegante, hindi ito maayos, pero hakbang iyon nang umupo siya muli sa wheelchair na puno ng katahimikan ng silid. Kumikislap ang mata ni Lucia, ngunit pinanatili niyang kalmado ang sarili. Mabigat ang paghinga ni Marcelo na para bang tumakbo siya ng malayo. Tinitigan niya ang kanyang mga binti, halos hindi makapaniwala. Pagkatapos, tumingin siya kay Lucia. May bago sa ekspresyon niya na hindi pilit na optimism, hindi polite encouragement, tunay na pag-asa. Ipinaliwanag ng therapist na ang tuloy-tuloy na pagsisikap ang nagbunga ng progress. Hindi iyon garantiya ng mabilis na independence, pero patunay na mas tumutugon ang katawan niya kaysa inaasahan. Tumango si Marcelo, puno ng damdamin. Pagkatapos ng session, hiniling niyang makausap si Lucia ng pribado. Lumapit siya ng tahimik. Inamin ni Marcelo na 2 taon niyang kinumbinsi ang sarili na hindi na niya mararamdaman muli ang bigat niya sa lupa. Bawat sablay na attempt parang patunay ng pagkatalo. Pero binago ng maliit na hakbang na iyon ang isang bagay. Hindi lang pisikal. Para bang napos ang buhay niya sa sandali ng banggaan at ngayon sa wakas gumalaw ulit pasulong. Sinabi ni Lucia na sa kanya ang hakbang na iyon, walang ibang nagbigay nito. Marahan siyang kinontra ni Marcelo kung hindi raw siya nagpumilit sa therapy nung sinusubukan itong pigilan ng iba, baka hindi siya umabot sa sandaling iyon. Kinahapunan, biglang pumasok si Carlos sa study, nagyayayang maglaro. Tinawag siya ni Marcelo palapit. Sa kaunting tulong, tumayo ulit si Marcelo sa harap ng batang hindi niya kadugo, pero nagiging mahalaga na sa kanya.
Lumaki ang mata ni Carlos. Napahinto si Sofia, nakatingin. Inilipat ni Marcelo ang bigat at gumawa ng isa pang assisted step. Hindi lubos na nauunawaan ng mga bata ang buong bigat ng nangyayari. Pero naramdaman nila, ngumiti si Carlos na parang nakakita ng mahika. Pumalakpak si Sofia ng kusa. Inilapat ni Lucia ang kamay sa dibdib niya. Hindi planado, hindi inanunsyo, simple at napakalaki. Nang dumating si Mariana at makita ang kapatid na nakatayo sandali, mabilis na dumaan ang emosyon sa mukha niya mula pagkabigla hanggang pagmamataas. Ngunit sa labas ng mga pader ng bahay, lalong umiinit ang tensyon. Ang reaksyon ni Ricardo sa balitang pag-usad ni Marcelo ay kontroladong neutral. Si Valentina naman ay hindi itinago ang pagkabahala. Bawat pisikal na hakbang ni Marcelo ay naglalapit sa pagbawi niya ng buong autoridad. Nang gabing yon, hiniling ni Marcelo na lumabas sa hardin kasama niya si Lucia. Huminto sila sa ilalim ng malaking puno kung saan ilang linggo na ang nakalipas, inamin niya ang mga pagdududa tungkol sa aksidente. Ngayon, iba ang hangin. Tumingin si Marcelo sa lupa, malalim ang isip. Ang hakbang, sabi niya, ay simula pa lang. May mga audit pang tatapusin, mga tanong pang sasagutin, mga posibleng pagtataksil pang haharapin, pero hindi na raw siya nanlalamig sa bigat nito. Tahimik na nakinig si Lucia, bahagya siyang humarap dito. Sinabi ni Marcelo na hindi lang niya gustong mabawi ang kumpanya, hindi lang niya gustong makalakad. Gusto niya ang posibilidad ng ibang buhay. At sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas sa mga mata ni Lucia. Hindi iyon deklarasyon, walang dramatikong pangako. Pero malinaw ang ibig sabihin, ang hakbang na iyon ay higit pa sa pisikal na progreso. Simula iyon ng isang bagay na lampas sa mga dokumento at pagtatalo. Habang bumababa ang gabi sa hardin, isang katotohanan ang hindi matatanggi. May nagising kay Marcelo at hindi iyon madaling mapipigil. Ang pag-usad niya sa pagtayo ay nagbago ng enerhiya sa bahay. Pero lalo rin nitong pinabilis ang lahat ng hindi pa tapos sa kumpanya. Wala nang puwang para mag-atubili. Dumating ang unang opisyal na ulat ng independent expert na muling sumuri sa aksidente sa loob ng parehong linggo. Pinili ni Marcelo na idaos ang meeting sa malaking sala ng bahay, hindi sa opisina ng kumpanya. Gusto niyang ilantad ang lahat sa lugar na dati simbolo ng tiwala. Naroon sina Mariana, Ricardo at Valentina. Hiniling din ni Marcelo na manatili si Lucia sa silid kahit hindi siya magsalita. Nang maupo ang lahat, mahinahong nagsimula ang expert. Ipinaliwanag niyang ang talyer na nag-service sa SUV ni Marcelo ilang linggo bago ang banggaan ay konektado sa isang kumpanyang bagong tatag. Ang kumpanyang iyon naman ay may indirect na ugnayan sa isang financial entity na paulit-ulit na lumitaw sa audit. Hindi tinaas ni Marcelo ang tingin mula sa report. Nagpatuloy ang expert. Ang braking system, sabi niya, ay may palatandaan ng hydraulic valve manipulation, isang pagbabago na maaaring magdulot ng delayed response, lalo na kapag basa ang kalsada. Hindi ito normal na pagkasira. Sadyang teknikal na panghihimasok. Naging nakakasakal ang katahimikan. Tinakpan ni Mariana ang bibig niya. Sinubukan ni Ricardo sumabat, sinasabing may mga mechanical failure na nangyayari kahit walang masamang intensyon. Nanindigan ang expert, ang pagbabago ay nangangailangan ng sinadyang kilos. Dumagan sa dibdib ni Marcelo ang bigat ng 2 taon. Matagal niyang inakala na ulan, distraction at sariling pagkakamali ang sanhi ng lahat. Ngayon, may ibang posibilidad na nakatayo sa harap niya. Kinumpirma rin ng report na ang bayad sa talyer ay mula sa corporate account na inaprubahan ni Ricardo sa ilalim ng label na operational maintenance. Doon kumabit ang aksidente sa mismong irregularidad sa pera. Hindi na ito tungkol lang sa diverted funds. Isa na itong koordinadong pattern na nakinabang sa shell companies habang pinapahina ang autoridad ni Marcelo.
Binasag ni Valentina ang katahimikan, sinasabing walang patunay na alam ni Ricardo ang mismong manipulasyon. Tiningnan siya ni Marcelo ng matatag. Tinanong niya kung sino ang nagrekomenda ng talyer. Mahinang sumagot si Valentina, si Ricardo. Lalong bumigat ang tensyon. Dahan-dahang humarap si Mariana sa asawa niya. Pinawisan si Ricardo. Iginiit niyang gusto lang niyang makatipid at wala siyang alam tungkol sa sabotahe. Ngunit may idinagdag pa ang expert. Nakatanggap ang talyer ng dagdag na bayad kahit matapos mawasak ang SUV. Walang lohikal na dahilan yon. Kalmado si Marcelo, ngunit mas mabigat ang bigat ng boses niya kaysa galit. 2 taon daw siyang nabuhay na naniniwalang siya ang sumira sa sariling buhay. Bit-bit niya ang guilt, galit at hiya. Direkta niyang tinanong si Ricardo kung kaya pa nitong sabihing nagkataon lang ang lahat. Iwas tingin si Ricardo. Tahimik na tumulo ang luha ni Mariana. Biglang tumayo si Valentina at sinabing kailangan nila ng legal counsel bago magpatuloy. Sumagot si Marcelo na naroon na ang abogado niya. Hindi ito meeting para makipagtalo, para ito sa katotohanan. Ipinaliwanag ng abogado na ang kombinasyon ng financial evidence at technical findings ay sapat na basehan upang magsampa ng kaso para sa fraud at damages. Binanggit din niya ang posibleng criminal responsibility kung mapapatunayang may intensyon na maimpluwensyahan ang aksidente. Umalingaw-ngaw ang salitang intensyon. Doon na tuluyang nawalan ng kontrol si Ricardo. Inamin niyang gusto niya ng mas maraming autoridad sa kumpanya dahil naniwala siyang hindi na babalik si Marcelo bilang leader. Sinabi niyang hindi niya ginustong maparalisa si Marcelo, pero inamin niyang alam niya ang tungkol sa irregular na maintenance decisions at hindi siya kumilos para pigilan ito. Nabasag ang huling ilusyon. Tumingin si Mariana sa kanya na parang hindi na niya kilala. Sinubukan ni Valentina siyang depensahan pero mahina na ang mga dahilan. Nanatiling nakaupo si Marcelo, matatag ang postura. Sinabi niyang lampas na ito sa negosyo, pamilya ito. Itinala ng abogado ang bawat pahayag. Natapos ang meeting na may malinaw na konklusyon. Alisin agad si Ricardo sa lahat ng responsibilidad at haharap sa formal na legal proceedings. Si Valentina, kahit hindi direktang nakaugnay sa mekanikal na manipulasyon, ay mananatiling nasa ilalim ng investigasyon para sa financial misconduct at hindi autorisadong pakikialam sa medikal na desisyon. Pag-alis nila, muling bumigat ang katahimikan sa bahay. Nanatiling nakaupo si Mariana, wasak. Tiningnan siya ni Marcelo nang may sakit, hindi galit. Naiintindihan niyang niloko rin siya. Tahimik na nanatili si Lucia sa likuran. Alam na nasaksihan niya ang sandaling tuluyang umahon ang katotohanang matagal na nakabaon. Kalaunan, sa loob ng study, marahang nagsalita si Marcelo, masakit ang pagtataksil sa